Mateo, ang henyo, credit to the author. M2091100. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Nang makitang mahinahong itinago ni Mateo ang espadang may buto, halos bumubuga ng apoy ang dalawang mata ni Empyrean Windlight. Ang kinabukasan ng Vast Wind Assemble ay sadyang pinatay ng ganoon lang, mismo sa harap ng kanyang mga mata. Naisip niya na sa pag-asa sa kanyang kapangyarihang Empyrean, imposibleng mangyari ang ganoong bagay. Hindi rin maglalakas loob si Mateo na patayin siya mismo sa harapan nito. Pero pinatay siya ni Mateo ng ganoon lang. Punk! Ang lakas ng loob mo. Naggalit ang mga ngipin ni Empyrean Windlight sa puot at sinabi. Malamig na sinabi ni Mateo, pinagnanasaan ni Timmy ang malalim na yin divine physique ni Laika. Karapat-dapat siyang mamatay. Kung nagustuhan lang ni Timmy ang kagandahan ni Laika, hindi rin sana mapuko ang balak na pumatay ni Mateo. Tutal, lahat naman ay mahilig sa magagandang bagay. Hindi naman naabot sa punto na mabaliw si Mateo, papatayin ang sino mang may gusto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero hindi dapat kailanman binalak ni Timmy ang banal na pangangatawan ni Laika. Kung kukunin ni Timmy ang profound yin divine physique ni Laika, magiging pile si Laika kahit maliit lang o ikamamatay niya kung malala ito. Paano natitiis ni Mateo ang ganitong bagay? Magaling, mahusay, mahusay. Ngayon, kung hindi kita papatayin, Windlight, hindi ako tao. Galit na si Empyrean Windlight, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakakagulat na aura. Si Timmy ang magiging Panginoon ng Dulong Hilaga, ang kinabukasan ng Vast Wind Assemble. Ngayon, patay na talaga siya. Maiisip ang matinding galit ni Empyrean Windlight. Napakagaling na munting halimaw, nang ahas kang patayin ang kagalang-galang na pamangkin na si Timmy, nagiging kalaban na ito ng buong lupain ng Dulong Hilaga. Ngayon, tiyak na papatayin ka ng Empyrean na ito. Agad na tumalon palabas si Empyrean Ice Cloud at sinabing, Kaibigang Mateo, sumobra ka sa bagay na ito. Ngayon, dapat kang manatili rito. Hindi uupo lang ng basta-basta ang Empyrean na ito at mananatiling walang pakialam. Sabi rin ni Empyrean Red Feather. Dahil mamamatay si Timmy sa Luigi, magiging mahirap para sa kanilang lahat, sa mga taong ito, na patawarin ang kanilang mga sarili sa kasalanan. Kapag naimbestigahan ito ng Empyrean Vastwind, hindi na nila kakayanin ang mga kahihinatnan nito. Kaya naman, dapat ipakita ang kanilang saloobin ngayon din. Nagsalita rin ang ibang mga Empyrean, gustong mahuli si Mateo isa-isa. Naningkit ang dalawang mata ni Mateo, at nakangiting sinabi, papatayin mo ba ako? Hey, hindi pa tapos ang mga bagay ngayon. Ang kawalan ng katarungang dinanas ni Laika nitong ilang taon, babawiin ito ng Crosswell na ito para sa kanya ngayon. Ngayon, wawasakin ng Crosswell na ito ang iyong Ice Cloud Tower hanggang sa kahuli-hulihang tao. Ang pananatili ni Mateo ay hindi para sa katapangan o para lumaban. Nang malaman niya ang problema sa pamamaraan ng cultivation ni Laika, napukaw ang kanyang intensyong pumatay kay Empyrean Ice Cloud. Bukod pa rito, sa Ice Cloud Tower na ito, ang mga karaniwang nang aapi kay Laika ay hindi kabilang sa minorya. Para kay Mateo, hindi na kailangang umiral pa ang Ice Cloud Tower. Parang masyadong mayabang ang mga salitang iyon sa pandinig ng ibang tao. Hahaha, gusto mong patayin ang Empyrean na ito. Bata, inaamin kong napakalakas mo, pero ikaw, na isang simpleng True God Realm, ay gusto mong pumatay ng isang Empyrean. Nang marinig iyon ni Empyrean Ice Cloud, humagalpak siya ng tawa. Sunod-sunod na umiling ang lahat, pakiramdam nila ay masyadong ignorante si Mateo. Tunay ngang walang kapantay ang kanyang talento. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang pumatay ng isang Empyrean, malinaw na hindi pa siya sapat na kwalipikado. Sa teorya, ang espada ni Mateo ay sapat na upang takutin ang mga makapangyarihang Empyrean. Hindi rin naman mga tanga ang mga Empyrean na ito. Tatayo lang ba sila roon at hahayaan si Mateo na pumatay? Bukod pa rito, ang ganoong klase ng nakakatakot na espada, tiyak na napakalaki ng magiging epekto nito. Ilang espada kaya ang kayang ilabas ni Mateo?
Bahagyang bumantong hininga si Mateo, isang madilim na ball ang metal ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang dating huling tadhana ko, ayaw ko sanang gamitin ito ng basta-basta. Pero ngayon, para mapatay ka, ito lang ang magamit ko. Habang nagsasalita si Mateo, mukhang atubiling umalis siya. Ha ha ha. Ha ha. Ha. Unti-unting tumigil ang tawa ni Empyrean Ice Cloud, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging lubhang kaakit-akit. Hindi lang siya, matapos makita ng ibang mga Empyrean ang itim na ball ang iyon, ang bawat isa sa kanilang mga ekspresyon ay naging walang kapantay na seryoso. Kahit si Empyrean Windlight, ang galit sa kanyang mukha ay nabawasan din ng malaki. Sa oras na ito, mas lalong nabalot ng pangamba at takot. Malinaw na kinatatakutan niya ang itim na ball ang ito na parang tigre. Langit na nakakagulat na kidlat. Ito. Ito ang antas ng langit na nakakagulat na kidlat ng langit. Ikaw. Bakit mo naman kailangang magkaroon ng ganito? Kakaibang sigaw ni Empyrean Ice Cloud. Paano pa rin nananatiling kalmado ang dating iyon? Sa kasalukuyan, baka sa kanyang mukha ang pagkabalisa at takot. At ang iba pang mga Empyrean ay hindi namamalayang humiwalay din sa kanya. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, nakikilala niyo pala itong bagay na ito, di ba? Kung gayon, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Man, kanina lang, hindi ba't napakatindi ng galit ninyo na gustong ipagtanggol ang hustisya para sa pagkamatay ni Timmy? Ayos lang yan. Wala akong pakialam. Tinatanggap ko kayong lahat na pumunta at humingi ng hustisya anumang oras. Nangangitim ang lahat ng mukha ng Empyrean, halos himatean sa galit. Humingi ka ng hustisya, mga puwet ko. Ayan ang langit nakakagulat na kidlat. Langit na nakakagulat na kidlat sa antas ng emperador ng langit. Ang Heaven Shocking Lightning ay isang minsanang magagamit lamang. Tinatakan ng inside ang kapangyarihan ng isang atake ng isang partikular na powerhouse. Kapag nabuksan na, katumbas na ito ng todong atake ng makapangyarihang iyon. At ang Heaven Shocking Lightning ay may iba't ibang kulay. Sa mga ito, ang pinakamataas na grado ng Heaven Shocking Lightning ay itim, at ito ay pinino gamit ang mga espesyal na pamamaraan. Napakahirap itong matagpuan. Ang naselyuhan sa loob ay natural na atake ng isang makapangyarihang Heavenly Emperor. Kung isa itong Heaven Shocking Lightning na nasa antas ng Empyrean, hindi sana lahat ay makakaranas ng ganitong takot. Tutal, isang atake lang naman ang kayang gawin nito. Bukod pa rito, hindi ito mismo ang nagcaster. Pero, sa antas ng makalangit na emperador na langit na nakakagulat na kidlat, gaano kakilakilabot ang kapangyarihang iyon. Ang ganitong uri ng Heaven Shocking Lightning, ang mga materyales na kailangan ay napakahirap makuha. Karaniwan itong mahirap matagpuan ng hindi sinasadya. Pero, may isa pa rin sa mga kamay ni Mateo. Isa itong nakamamatay na bagay. Nang pinakawalan ni Mateo ang Heaven Shocking Lightning dito, malamang wala ni isa sa kanila, ang mga Empyrean powerhouse na ito, ang makakaligtas. Ginulat ang langit at lupa ng pag-atake ng isang emperador sa langit. Sa harap ng isang emperador sa langit, lahat sila ay parang mga langgam. Ang Heaven Shocking Lightning na ito ay nakuha ni Mateo sa loob ng kuweba ng Heavenly Emperor Crepe Myrtle ng Ancient God Battlefield. Orihinal na, ito ang ginamit niya bilang pangwakas na trump card upang mapangalagaan ang kanyang buhay. Kahit na kinubkob ng 100,000 tao ang Heavenly Eagle noon, hindi niya rin ito ginamit. Pero ngayon, alang-alang kay Laika, napagdesisyonan niyang gamitin ito. Napakasama ng iniisip ng Empyrean Ice Cloud na ito. Mahirap para kay Mateo na alisin ang puot sa kanyang puso kung hindi siya mapapatay. Habang iniisip ang lahat ng pinagdaanan ni Mateo sa loob ng 1,000 taon na ito, bahagyang sumakit ang puso ni Mateo. Ang Empyrean Windlight na naghahangad pa ring maghiganti ngayon lang, ang kanyang ekspresyon ay kasalukuyang maputi-puti, walang anumang kahangahangang momentum. Sa ngayon, ang ulo ni Mateo ay malinaw na nakatarget kay Empyrean Ice Cloud. Ayaw niyang magalit si Mateo at maging dahilan para si Mateo ang maging ulo para harapin ito. Paano kaya ito kakayanin ng kanyang marupok na katawan? Mateo, hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat.
Tingnan mo, kahit papaano, ang Empyrean na ito ang nagpalaki rin kay Laika sa loob ng maraming taon at nagturo sa kanya ng kanyang mga pamamaraan sa paglilinang. Pinagpawisan ng malamig si Empyrean Ice Cloud, at nag-iisip ng plano para makatakas. Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, hindi pagkakaunawaan. Huho! Sinusundan ako ni Laika simula pagkabata, at hindi ko lang siya kayang saktan kahit isang beses. Ikaw mismo ang magbilang, gaano karaming paghihirap ang dinanas niya simula nang makarating siya sa Ice Cloud Tower. Isa pa, sa paningin mo, malamang isa lang siyang kagamitan sa paglilinang, di ba? Ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi pagkakaunawaan lang yun. Natuklasan ni Empyrean Ice Cloud na ang Mateo na ito ay masyadong matalino na para bang isa siyang matandang nilalang na nakaranas ng maraming pagbabago sa buhay. Paano siya naging katulad ng isang binata? Ang ganitong uri ng mababang uri ng pagbibiro ay walang paraan para lokohin siya. Kaya naman, nagngingit-ngit siya at sinabi sa isang seryosong boses, Grace Frost Grand Art, intindihin mo ako. Pa! Pa! Malungkot na sumigaw ang mga disipulo ng Ice Cloud Tower. Ang banal na diwa sa kanilang mga katawan ay biglang lumabas sa kanilang mga katawan, at sumugod patungo sa Empyrean Ice Cloud. At ang aura ng Empyrean Ice Cloud ay kasalukuyang tumataas sa bilis na nakikita ng hubad na mata. 2092. Unang yugto ng ikatlong firmament Empyrean. Ikatlong yugto ng langit, Empyrean ng gitnang yugto. Huling yugto ng ikatlong firmament Empyrean. Ang aura ng Empyrean Ice Cloud ay patuloy na tumaas, direktang nakalusot sa mga tanikala ng second firmament Empyrean, at naabot ang tugatog ng third firmament Empyrean. At hindi pa ito tapos. Tumataas pa rin ang kanyang aura, diretso patungo sa fourth firmament Empyrean. Ang kaharian na orihinal na nangangailangan taon-taon bago siya makalusot ay hindi naman talaga tumitigil sa sandaling ito. Gayunpaman, ang mga disipulong iyon ng Ice Cloud Tower ay hinigop lahat sa mga tuyong bangkay, ang pamamaraan ay lubhang malupit. Kahit na nakita ni Felicity ang eksenang ito, namutla rin ang mukha niya. Ang mga junior apprentice sisters at martial nieces na nakasama niya sa loob ng maraming taon ay pumanaw ng ganoon lang, nang walang kahit kaunting lakas para lumaban. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Mateo. Kung hindi dahil sa lalaking ito, malamang ay pareho rin sila ngayon, di ba? Ang ibang mga Empyrean ay nakatitig din sa Empyrean Ice Cloud nang may matinding gulat, natigilan sa eksenang ito. Walang makakaisip na itinatago niya pala ang ganoong paraan. Lumalabas na si Empyrean Ice Cloud pala ang ambisyosong tagapagplano na nakatago sa gitna nila. Ang biglaang paglitaw ni Mateo ay malinaw na nakagambala sa mga plano ng Empyrean Ice Cloud. Kung hindi, darating ang araw sa hinaharap, kapag nilamon ni Empyrean Ice Cloud ang lahat ng kanyang mga disipulo ng sabay-sabay, malamang na siya ang direktang magiging numero unong tao sa dulong hilaga. Kahit dumating ang Empyrean Vast Wind, maaaring hindi niya rin ito mapigilan. Sa pag-iisip nito, lahat ay natakot. Para magamit ang ganitong malupit na paraan para sandatahan ang sarili, malamang na agad na malulubog sa kadiliman ang northernmost step sa ilalim ng pamamahala ng babaeng ito. Sa isang iglap, ang aura ng Empyrean Ice Cloud ay tumaas patungo sa fifth firmament Empyrean. Kahit hindi gumagalaw ang malawak na hangin ng impyerno, kakaunti lang talaga ang mga nilalang na matatagpuan sa lupaing ito ng dulong hilaga na makakagawa ng kahit ano sa kanya. Kahit si Empyrean Windlike ay mas mahina kaysa sa kanya. Nakatayo sa ere si Empyrean Ice Cloud, ang kanyang puting damit engkanto ay kumakaway. Nakatitig kay Mateo at galit na sinabi, Brat, pinilit mo akong hawakan. Kailangang makurado ang ating dalawang utang. Pagkatapos magsalita, lumabas si Empyrean Ice Cloud at direktang nagtago sa loob ng kawalan. Ang ibang mga tao ay natulala at natigilan, at isa-isang tumingin kay Mateo. Natatakot sila, natatakot na gagamitin ni Mateo ang Heaven Shocking Lightning sa kanila. Nanliit ang dalawang mata ni Mateo at humakbang palabas, pumasok sa kawalan. Nang makitang umalis si Mateo, lahat ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay napaalis na rin ang Diyos ng salot na ito. Kuya Windlike, ito. Sabi ni Empyrean Red Feather nang may pag-aalangan. Sumangal ng malamig si Empyrean Windlike at sinabing, hindi ganoon kadaling matapos ang bagay na ito.
Humph! Pagkatapos niyang gamitin ang Heaven Shock ang lightning na iyon, gusto kong makita kung anong mga paraan ang mayroon siya para maging mayabang sa atin. Tungkol naman kay Timmy, natatakot akong alam na ni Big Brother. Sa ngayon, malamang ay papunta na siya. Marahil ay labis na nakakahiya ang pakiramdam na nasa awa siya ng isang tunay na Diyos kanina, medyo malakas ang boses niya kapag nagsasalita. Naririnig ito ng malinaw ng lahat ng naroon. Bahagyang tumango sina Empyrean Red Feather at ang iba pa, malinaw na matagal na nilang hinulaan na hindi na lamang dito itatagal ang bagay na ito. Masyadong halimaw si Timmy, ngunit namatay ang isang halimaw na iyon sa Luigi. Kung walang paliwanag para sa bagay na ito, malamang nababaligtarin ng Empyrean Vastwind ang buong northernmost step. Ilang sandali lang ang nakalipas, sa loob ng madilim na espasyo ng Vastwind Assemble, isang matapang na figure ang kasalukuyang nakaupo nang nakakross ang mga paa. Sa likuran niya, ilang makukulay na parol ang nakasabit sa ere. Ito ang lahat ng mga ilaw ng kaluluwa na nagbibigay buhay sa mahahalagang tao ng Vastwind Assemble. Bigla, ang isa sa mga makukulay na parol ay nagbigay ng matinding pagyanig, pagkatapos ay nabasag ng malakas. Biglang nagmulat ang malaki at matangkad na figure ng dalawang mata, malamig at malungkot ang kanyang mga titig, parang isang walang hanggang kalaliman. Binigyan ng Empyrean na ito si Timmy ng ilang mga divine ability na nakapagliligtas ng buhay. Kahit nakaharap niya ang mga powerhouse ng Empyrean, dapat ay kaya niyang makatakas gamit ang kanyang buhay. Bukod pa rito, kasama niya si Windlike sa paglalakbay na ito. Kaya sino ang maaaring pumatay kay Timmy sa harap ni Windlike? Nakakunot ang noo ni Empyrean Vastwind, puno ng pagtataka. Lubos niyang iginagalang si Timmy. Bagamat karaniwan niyang sinasanay si Timmy ng husto, binigyan din niya si Timmy ng maraming kakayahan na naigal iligtas ng buhay. Dahil sa mga banal na kakayahan na ito, kahit na makaharap ang isang Empyrean powerhouse at hindi siya matalo ni Timmy, makakatakas pa rin siya ng buhay. Sa loob ng napakaraming taon, ang mga banal na kakayahang iyon ang nagpahintulot kay Timmy na malampasan ang mga mapanganib na sitwasyon, na paulit-ulit na ginagawang ligtas ang mga panganib. Lalo na't ngayon ay pagpapakasal lang niya sa isang babae. Bukod pa rito, kasama rin niya si Empyrean Windlike. Sa paningin ni Empyrean Vastwind, walang anumang panganib. Pero, sa pagkakataong ito, namatay si Timmy. Patay na ang anak na ito na pinag-igihan niya ng mataas na pag-asa. Hindi alam ng Empyrean Vastwind na walang oras si Timmy para gamitin ang mga life-preserving divine abilities at direktang pinatay ng Sword Hollow Edge ni Mateo. Dahil nabuhay ng walang ideya kung ilang 10,000 taon, matagal nang nagkultibo si Empyrean Vastwind hanggang sa wala na siyang naramdamang saya o kalungkutan. Kasalukuyan ngang nasa glabela siya, at makikita ang matinding galit na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Humph! Kahit sino pa man yan, ang manggahas na patayin si Timmy, kahit pa umakyat ang Empyrean na ito sa ikasyam na langit at sa ilalim ng lupa, pupunitin din kita. Kung hindi mo huhugutin ang iyong banal na kaluluwa at pipinuhin ito sa loob ng 100,000 taon, magiging mahirap alisin ang puot sa puso ng Empyrean na ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinuro ng Empyrean Vastwind ang kawalan. Ilang dosenang daloy ng liwanag ang direktang dumaan sa kawalan at umalis. Pagkatapos ng 15 minuto, nagkagulo ang Vastwind Assemble. Ilang dosenang malalakas na aura ang nagtipon sa kalangitan sa ibabaw ng Vastwind Assemble, na halos nagdulot ng pagkaantok sa buong teritoryo. Hindi ba't selection ng Lingyu Assemble ang Empyrean? Isa iyan sa mga superpower ng Fifth Firmament Empyrean. Bakit pa siya lilito dito? At saka, si Empyrean Messi iyon ang Hedong Assemble. Si Empyrean Gelo yan ang Ironwood Assemble. Ang nangyayari sa mundo, halos kalahati ng mga makapangyarihang Empyrean ng Northernmost Step ay nagtipon-tipon dito sa atin. Sa Vastwind Assemble, napansin ng mga taong may kaalaman na lahat ng mga Empyrean na karaniwang hindi nagpapakita sa publiko ay naroon na ngayon. Ang bawat isa sa kanila ay isang napakalakas na bansa na ang mga pangalan ay yumanig sa isang rehiyon. Pero ngayon, lahat sila ay nagtitipon sa Vastwind Assemble. Kahit ang isang hanggal ay alam din na may malaking mangyayari. Nasa unahan si Empyrean Lex Shen at sinabi kay Empyrean Vastwind habang nakahawak ang mga kamay, "Kapatid na Vastwind, ano ba ang nangyari?"
Gusto mo ba talagang gamitin ang Heaven Rank Secret Order? Noong huling beses na ginamit ito, noong magkasamang dumating ang siyam na dakilang soberano ng lahi ng mga demonyo. Blanko rin ang mga mukha ng ibang mga Empyrean, hindi alam ang nangyari. Ang lihim na orden na ito na nasa ranggo ng langit ay ang lihim na orden na ginagamit ng Empyrean Vastwind sa pamumuno sa dulong hilaga. Karaniwan, dahil hindi ito umaabot sa isang hugpungan ng buhay at kamatayan, hindi ito gagamitin. Ngayon, natanggap nila ang Heaven Rank Secret Order sa ilalim ng mga pangyayari kung saan wala silang natanggap na anumang danger alert. Kalmado ang ekspresyon ng Empyrean Vastwind, walang bahid ng tuwa at lungkot habang binubukan niya ang kanyang bibig at malamig na sinabi, "Teka, may ilan pa palang hindi dumarating." Nagpalitan ng tingin ang ibang mga Empyrean, ngunit walang nang ahas na magsalita. Ang prestihiyo ng Empyrean Vastwind ay hindi na itatag sa pamamagitan ng mga salita kundi inukit gamit ang mga totoong espada at sibat. Hindi dapat tingnan ng mga tao kung paano makapangyarihan ang mga Empyrean na ito. Sa totoo lang, takot na takot sila sa malawak na hangin ng Empyrean. Di nagtagal, nang inig ang kawalan at dahan-daang lumabas ang tatlong figure. Nang makita ng mga Empyrean ang eksenang ito, hindi napigilan ng kanilang mga mata na manigas. Empyrean Julian. Empyrean Morrow. Empyrean Lowan. Ang tatlong ito ay pawang mga nilalang na hindi mas mahina kaysa sa Empyrean Vastwind. Dumating din sila. Mukhang may malaking mangyayari talaga. 2093. Vastwind, ikaw ang naglabas ng sikretong utos na nasa ranggo ng langit para tawagin kami rito. Kung walang espesyal na nangyayari, kailangan mo akong bigyan ng account. Tumingin si Empyrean Julian kay Empyrean Vastwind at sinabi ang mga salitang iyon nang may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Malinaw na wala talaga siyang respeto kay Empyrean Vastwind. Si Empyrean Julian at ang dalawang dakilang Empyrean ay bahagyang mas mahina kaysa sa Empyrean Vastwind sa usapin ng lakas. Ngunit kung talagang lumaban sila, ang tatlong taong Empyrean Julian ay hindi rin magiging mas mahina. Kaya naman, kahit na itinuring nila ang Empyrean Vastwind bilang kanilang karaniwang Panginoon, wala talaga silang respeto para sa kanya. Naningkit ang dalawang mata ng Empyrean Vastwind, at malamig niyang sinabi, "Ang anak ko, si Timmy, ay namatay na." Ang pag-imbite sa lahat ng nandito ay para hilingin sa lahat na kumilos ng sama-sama at harangan ang pangangaso na ito. Pagkatapos ng bagay na ito, natural na gagantay ng malaki ang Empyrean na ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kilala si Timmy bilang numero 1 tao ng kabataan. Kapag nakapasok na siya sa Empyrean sa hinaharap, siya ang magiging karaniwang Panginoon ng dulong hilaga. Pero ngayon, patay na siya. Labis na natuwa sina Julian at ang iba pa nang marinig nila iyon. Ngunit sa harap ng Empyrean Vastwind, hindi nila ito maipahayag at sinabi na lamang ng malakas, "Vastwind, ano ang kinalaman ng pagkamatay ng iyong anak sa amin? Hindi ba't masyadong padalos-dalos para sa iyo na basta-basta magpadala ng lihim na utos na nasa ranggo ng langit? Vastwind, napakawalang pidgel mo. Ang Heaven Rank Secret Order ang pinakamataas na sikretong order na napagkasundoan natin. Ikaw pa nga ang nagtipon sa amin dito para dito. Anong masasamang motibo ang mayroon ka?" Malamig na sabi ni Empyrean Morrow. "Humph! Vastwind, kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi pa tapos ang bagay na ito." Malungkot na sabi ni Empyrean Lowan. Habang ang tatlong dakilang kataas-taasang Empyrean ay sabay-sabay na humaharap sa malawak na hangin ng Empyrean, ang iba pang mga Empyrean ay tahimik na parang mga sikada sa taglamig. Nawawalan na ng kontrol ang eksena. Maraming Empyrean ang natutuwa sa kasawian ng iba, naghihintay na mapanood ang magandang palabas ng Empyrean Vastwind. Tutal, kahit nakahanga-hanga ang Empyrean Vastwind, hindi siya kahanga-hanga para tunay na mapag-isa ang dulong hilaga. Nang ipatawag ang grupo ng mga Empyrean para sa kanyang anak, lahat sila ay medyo nalungkot din. Ang pagkamatay ni Timmy ay talagang isang bagay na nagkaroon ng malawak na epekto sa pinakahilagang step. Tungkol sa puntong ito, lahat ay may punto sa kanilang mga puso. Malamig na sabi ni Empyrean Vastwind, "Gusto mo ba ng paliwanag?" Ipapaliwanag ito ng Empyrean para sa iyo ngayon din.
Pagkatapos magsalita, biglang nagpakawala ng isang palad ang Empyrean Vast Wind. Nag-iba ang kulay ng langit at lupa dahil dito. Ang mukha ni Empyrean Loan ay nagpakita ng matinding pagkabalisa, dali-daling itinaas ang kanyang palad upang salubungin ang kalaban. Gayunpaman, isang kapangyarihang katulad ng bundoktay na dumudurog mula sa itaas ang biglang sumugod. Ang palad na ito, hindi niya kayang kalabanan. Nanliit ang dalawang mata ni Empyrean Morrow at biglang itinuro rin ang isang daliri. Pumutok, pumutok, pumutok. Nagbago ang hangin at mga ulap, kumikislap ang kidlat. Ang labanan sa pagitan ng mga middle stage Empyrean realms ay masyadong nakakapangilabot. Gayunpaman, sa ilalim ng palad na ito ng malawak na hangin ng Empyrean, ang dalawang dakilang kapangyarihan ng Sixth Firmament Empyrean ay agad na nanghihina. Sumangal ng malamig si Empyrean Julian at naglahad ng palad. Gaano kagulat ang kaguluhan ng sabay-sabay na kumilos ang tatlong magagaling na Empyrean. Gayunpaman, ang mas nakakagulat pa ay ang Empyrean Vast Wind. Ang palad niya ay tila nagmula sa kabila ng kalangitan, pinipigilan ang mundo. Power! 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 Di nagtagal, hindi na nakatiis ang tatlong dakilang Empyrean, sabay-sabay na nagbuga ng sariwang dugo, at may mga figurang lumilipad pa atras. Napigilan ng isang palad ng Empyrean Vast Wind ang tatlong dakilang Empyrean. Sus Mariosep! Ikaw! Nakarating ka na ba sa late stage Empyrean realm? Tumingin si Empyrean Julian kay Vastwind at sinabing may pagtataka. Malamig na sabi ni Empyrean Vastwind, kontento pa ba kayong lahat sa paliwanag na ito? Natigilan sandali si Empyrean Julian at hindi niya alam ang sasabihin. Dama ko ang tingin ni Empyrean Vastwind sa mukha ng lahat at malamig na sinabi, mukhang wala nang tumututol, sige na. Pagkatapos mag-usap, lumabas si Empyrean Vastwind at mabilis na nagtungo sa kawalan. Nagpalitan ng tingin ng ibang mga Empyrean, ngunit sinundan pa rin siya sa huli. Ilang 10,000 milya sa labas ng Luigi, ipinakita ng Empyrean Ice Cloud ang kanyang figure, na may bahid ng pangungutya na sumilay sa mga sulok ng kanyang bibig. Paano kung nasa iyo ang Heaven-Shocking Lightning? Hindi mo maabutin ang Empyrean na ito, walang saysay ang lahat. Maliban na lang, hindi pa humihina ang boses niya nang lumitaw ang isang patong ng alon sa kalawakan. Dahan-dahang lumabas ang figure ni Mateo. Agad na naputol ang mga sinabi ni Empyrean Ice Cloud. Gumamit siya ng tingin na parang nakakita ng multo at sumigaw sa gulat, ikaw. Paano ka nakakapag-antay ng ganito kabilis? Pinaglaruan ni Mateo ang Heaven-Shocking Lightning sa kanyang kamay at malamig na sinabi, mukhang nakalimutan mo na alam ko ang spatial law. Natural lang na hindi nakalimutan ni Empyrean Ice Cloud. Hindi lang niya inakala na ang batas pangkalawakan ni Mateo ay magiging nakakatakot pala sa ganoong antas. Tinahak niya ang kawalan gamit ang kapangyarihan ng Fifth Firmament Empyrean. Gaano kabilis ang bilis nito? Akala niya noong una ay kaya niyang paalisin si Mateo, pero sino ang mag-aakala na mabilis siyang maaabutan nito? Ang isang True God Realm ay maaaring umasa sa spatial law upang maabutin ang isang Fifth Firmament Empyrean, anong uri ng nakakagulat na bagay ito? Ikaw. Paano mo ako papayagang pakawalan? Namumula ang kutis ni Empyrean Ice Cloud, habang nakatingin kay Mateo nang may takot. Papalayain ka. Huho, malamang masyado kang nag-iisip, dapat kang mamatay ngayon. Malamig na sabi ni Mateo. Ikaw. Baliw ka ba? Ang iyong Heaven-Shocking Lightning, may posibilidad pang makapatay ng isang Heavenly Emperor Powerhouse, pero ginagamit mo talaga ito para patayin ako. Ang ganitong uri ng mahalagang kayamanan ay isang kayamanan na kayang magpatibay sa tadhana kahit saang paksayon ito naroon. Sinasayang mo talaga ito ng ganito. Sigaw ni Empyrean Ice Cloud sa gulat. Ano na? Sa tingin ko, ang mahalaga lang ay kung handa o hindi, hindi kung ano ang halaga nito. Hindi pa rin natinag si Mateo. Ikaw. Baliw ka. Alam mo ba na kapag ginamit mo ang Heaven-Shocking Lightning para patayin ako, siguradong hindi ka pababayaan ni Empyrean Wind-like. Isa pa, ang Empyrean Vast Wind na yan, mahal na mahal niya ang anak na yan. Sa ngayon, malamang papunta na siya rito. Kung mayroon kang Heaven-Shocking Lightning, siguradong mag-aalala sila ng husto. Pero,
Kung gagamitin mo ito para patayin ako, wala ka nang maaasahan. Lumingon ang mga mata ni Empyrean Ice Cloud, sinusubukang hikayatin si Mateo. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Mateo, hindi mo na kailangang alalahanin yan. Hindi mo na rin kailangang mag-isip pa ng swerte. Kahit anong mangyari, hindi mo rin matatakasan ang kamatayan ngayon. Sa harap ni Mateo na hindi tinatabla ng anumang katwiran, tuluyang nawasak ang Empyrean Ice Cloud. Wala na siyang iniisip na ipagkatiwala ang lahat sa swerte, ang kanyang figure ay gumagalaw at lumilipad sa kawalan, sinusubukang makatakas. Bahagyang ngumiti lang si Mateo, marahang itinutulak ng kanang kamay, at marahang idinidiin ang Heaven Shock ang lightning sa kawalan. Gamit ang batas pangkalawakan sa harap ni Mateo, kahit Empyrean Ice Cloud pa ito, nagyayabang pa rin ito sa harap ng isang eksperto. Nang makita lamang nito ang isang nakapangangilabot hanggang sa sukdulang kapangyarihan na sumabog mula sa loob ng kawalan. Isang nakasisilaw na liwanag ang malinaw na makikita kahit mula sa mahigit 100,000 milya ang layo. Sa oras na ito, parang ang natitirang bahagi na lamang ng maputlang dilaw na liwanag ang natitira sa mundo. Damugong. Ang mga Empyrean na nasa malayong lugar sa Luigi ay kasalukuyang may maputlang mga mukha. Ang nakapangangilabot na alon ng enerhiyang iyon ay tila tunog ng kulog na sumasabog sa kanilang mga tainga, malinaw at madaling makilala. Napakalinaw nilang lahat na ang enerhiyang ito ay pinakawalan mahigit 100,000 milya ang layo. Kung ilalabas sa Luigi na ito, malamang na agad na madudurog ang buong Luigi. Isang makapangyarihang Empyrean ang nagsalita ng may pag-aalinlangan, ito. Ito ba ang atake ng isang makalangit na emperador? Nakakakilabot talaga. Hindi rin naman kalabisan ang pagsasabi na may kapangyarihan itong sirain ang mundo. Kasalukuyang nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga Empyrean, at sa totoo lang ay medyo nagpapasalamat sila sa Empyrean Ice Cloud. Kung hindi siya tumakas, malamang na nalipol na ni Mateo si Luigi ng mga oras na iyon. 2094. Sa Luigi, nagkaroon ng lubos na pagkasira. Kahit na malayo ang kanilang distansya, apektado pa rin si Luigi. Ang nakakagulat na ataking ito ay nagparamdam sa lahat kung gaano kalakas ang isang Heavenly Emperor powerhouse. Sa simula, hindi lahat ay may malinaw na pag-unawa sa mga Heavenly Emperor, ang ganitong uri ng maalamat na pag-iral. Pero ngayon, nagkakaintindihan na ang lahat. Pinilit ng grupo ng mga Empyrean ang kanilang mga mata at tumingin sa malayo, lahat ay nanginginig sa pagkabalisa at takot. Ito ba ang atake ng isang Heavenly Emperor? Hindi nakakapagtaka na sinasabi ng lahat na ang Heavenly Emperor ay isang life form sa ibang antas. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang hindi maisip. Namutla ang mukha ni Empyrean Red Feather habang sinasabi niya. Kanina pa lamang, pakiramdam niya ay nakatayo na siya sa tuktok ng mundo, iniisip na si Empyrean ay napakalakas na. Pero ngayon, alam niya na sa harap ng mga Heavenly Emperor, mahina siya na parang langgam. Ang ganitong uri ng mapanirang kapangyarihan ay hindi kayang gamitin ang nakakagulat na salita upang ilarawan. Ang kahinaan natin ang naglimite sa ating imahinasyon. Reklamo ni Empyrean Fujin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang liwanag na bumabalot sa kalangitan. Tila naging walang hanggan ito sa mundong ito. Wala nang nagmamalasakit kung patay o buhay pa ang Empyrean Ice Cloud. Sa ilalim ng ganitong uri ng nakakagulat na pag-atake, kalimutan na ang isang 5th Firmament Empyrean, kahit isang 9th Firmament Empyrean o half-step Heavenly Emperor, ano kaya? Kamatayan lang ang naroon. Biglang nanginig ang kawalan. Ilang dosenang figure ang lumabas mula sa ere. Agad na sumigaw ang buong Luigi sa takot. Ilang dosenang Empyrean, anong klaseng makapangyarihang hanay ito? Para sabay-sabay na sugurin si Luigi. Nagulat ang dulong hilaga. Gamitin ang kanilang puwitan para isipin na alam din ng lahat kung sino ang dumating. Hindi lang dumating ang Empyrean Vast Wind na parang nagbabanta, kundi tumingin sa liwanag sa abot tanaw, ang kanyang ekspresyon ay walang tigil na kumukurap. Kanina, sa kawalan, nakaramdam siya ng kapangyarihang hindi niya kayang labanan na nakakaapekto sa buong mundo. Muntik na silang ipadala nito, ang mga Empyrean powerhouse na ito, sa magulong daloy ng espasyo.
Ang ganitong uri ng nakapangangilabot na kapangyarihan ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang kapangyarihang hindi niya kayang tapatan. Mayroon pa ring ganitong kakilakilabot na kapangyarihan sa pinakahilagang step na ito. Isang Empyrean na kalalabas lang ay nagsabi ng may takot sa kanyang puso, ito. Ano ba ang nangyari rito? Kahit ang isang Ninth Firmament Empyrean ay wala ring ganoong kakilakilabot na kapangyarihang mapanira, tama ba? Ang kapangyarihang ito, maaari kayang isa itong powerhouse ng Heavenly Emperor. Maaari kayang sinaktan ni Timmy ang isang powerhouse ng Heavenly Emperor, kaya siya pinatay. Namutla rin ang mukha ni Empyrean Morrow, nag-iisip. Ang mga makapangyarihang ito ay karaniwang pawang matataas at makapangyarihan, na may anyo ng kawalan ng emosyon. Ngunit dahil nasaksihan nila ang isang nakapangangilabot na pag-alo ng enerhiya, hindi na sila lahat natahimik. Naningkit ang dalawang mata ni Empyrean Vastwind, at sa wakas ay napunta ang kanyang tingin kay Empyrean Windlight. Parang hangin, anong nangyayari dito? Sino ang pumatay kay Timmy? Tanong ni Empyrean Vastwind sa seryosong boses. Nang itanong ito, ang soberano ng dulong hilaga, ang Empyrean Vastwind, ay tila walang kumpiyansa. Tutal, ang eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata ay masyadong nakakagulat. Lampas na ito sa saklaw ng kapangyarihang kontrolado niya. Paanong hindi maintindihan ni Empyrean Windlight ang iniisip ni Vastwind? Sa katotohanan, ang Empyrean Windlight na nakasaksi sa lahat ay mas nagulat pa kaysa kina Empyrean Vastwind at sa iba pa. Ngunit tinatanong siya ng Empyrean Vastwind. Kaya pilit na inisip ni Empyrean Windlight ang kanyang mga iniisip, pagkatapos ay maikling isinalaysay ang mga pangyayari mula simula hanggang katapusan. Nang mabanggit ang Heaven-Shocking Lightning, lahat kasama na ang Empyrean Vastwind ay nakahinga ng maluwag. Kung ang bagay na ito ay ilalabas laban sa kanila, malamang wala ni isa sa mga Empyrean na naroroon ang makakaligtas. 12 ng Empyrean iyon. Mahigit sa kalahati ng mga Empyrean ng dulong hilagang ito ay wala pa ring lakas para gumanti sa harap ng kapangyarihang ito. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, palihim na pinagtatawanan ng grupo ng mga Empyrean ang katangahan ni Mateo. Ang ganitong uri ng mahalagang kayamanan ay ginamit pala para bombahin ang isang lamok na pumatay sa malalanggam na Empyrean Ice Cloud. Isa itong tunay na walang pakundangang pag-aaksaya ng mabubuting biyaya ng Diyos. Hanggat hindi ito ginagamit ni Mateo, mapipigilan niya ang buong northernmost step. Kahit pahanapin siya ng Empyrean Vastwind, hindi rin siya maglalakas loob na maging walang hiya sa harap niya. Pero ngayon, naubos na ito ni Mateo. Hindi ba't katumbas na rin ito ng paghingi sa Empyrean Vastwind na lipulin siya? Tunay nga, sumagot ng malamig ang Empyrean Vastwind at sinabing, napakagaling naman ni Mateo. Para manggahas na patayin ang anak ko, tiyak na ipapapatay ka ng Empyrean na ito ng walang libingan. Bagamat walang awa ang kanyang mga salita, narinig ng lahat ang pakiramdam ng ginhawa sa kanyang mga salita. Kung hindi ginamit ni Mateo ang Heaven-Shocking Lightning, malamang na mamaga ang mukha niya sa paglapit niya ng may banta. Gayunpaman, bago ito, ako muna ang bahala sa inyong dalawa. Naging malamig ang tingin ni Empyrean Vastwind ngunit dumapo kina Felicity at Empyrean Lone Swan. Pagkatapos umalis ni Mateo, ang aura ni Empyrean Windlight ay nakakulong sa kanilang mga katawan mula sa malayo sa buong oras. Hanggat gumawa sila ng anumang kakaibang galaw, maglalabas siya ng isang kidlat na suntok. Pero ang dalawang taong ito ay matino rin at hindi talaga tumakas. Lahat ay tumingin sa dalawang tao ng may awa, pakiramdam nila ay sinundan nila ang maling tao. Hey, matandang Lone Swan, isa ka ring taong nabuhay ng husto, para makipagsapalaran sa isang hanggal na tao. Ang batang iyon ay mayroong napakahalagang kayamanan at ginamit niya ito para patayin ang isang maliit na ice cloud. Pinagsisisihan mo ba ito ngayon? Nakangising sabi ni Empyrean Julian. Hindi nagulat si Empyrean Lone Swan, malamig lang ang sinabi niya, Julian, mali ka. Hindi lang ako nagsisi, pero labis din akong nagagalak. Tumawa ng malakas si Julian nang marinig iyon at sinabing, nagsasaya ka. Sinundan mo ang isang hanggal na iyon at nagsasaya ka pa rin. Ngayon, itinapon ka niya rito ng mag-isa para maghintay sa kamatayan, pero nagsasaya ka pa rin. Matandang Lone Swan, mukhang nalilito ka na talaga sa katandaan.
Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Empyrean Lone Swan at malamig niyang sinabi, nakita niyo na ang atakeng iyon kanina lang, di ba? Pakiramdam niyo ba ay napakaliit ninyo? Pakiramdam niyo ba ay napakahina ninyo? Hindi ninyo kayang isipin ang ganitong uri ng kaharian habang buhay, samantalang ako ay masasaksihan ng pagsilang ng isang walang kapantay na makapangyarihang nilalang. O baka balang araw, ang empirye na ito ay magkakaroon din ng ganitong uri ng kapangyarihan. Hahaha, walang kapantay na makapangyarihang nilalang. Ang tinutukoy mo ba ay ang batang iyon? Malapit na siyang mamatay. Kahit gaano pa kagaling ang talento niya, ano pa ang silbi? Tumawa ng malakas si Julian at sinabi. Ang ibang mga Empyrean ay mayroon ding mga mapangutsyang tingin sa kanilang mga mukha, pakiramdam nila ay nabaliw si Empyrean Lone Swan at hindi na nila maintindihan ang sitwasyon. Malamig na sumengot si Empyrean Vastwind at sinabing, gusto mo bang masaksihan ang pagsilang ng isang walang kapantay na makapangyarihang nilalang? Pwede, pumunta sa ibang mundo, bababa siya para samahan ka sa lalong madaling panahon. Hindi, sandali, wala siyang pagkakataon, dahil kukunin ng Empyrean na ito ang kanyang kaluluwa ng buhay at pipinahin ito sa loob ng 100,000 taon para hindi na siya muling magkatawang tao magpakailanman. Biglang lumambat ang kanyang aura, isang nakakatakot na presyon ang pumuno sa grupo ng mga Empyrean ng takot. Alam ng lahat na tunay na nagalit ang Empyrean Vastwind. Nakita ko lang siyang marahas na sumuntok kina Lone Swan at Felicity. Ngunit ang dalawang taong ito ay hindi natarante sa halip ay mahinahong kumuha ng isang jade plate. Huhu, malawak na hangin, ang pagkamatay ng anak mo ay siya lang ang may kasalanan. Hindi mo rin maaaring patayin si Master. Kung tungkol sa amin, hindi ka rin maaaring pumatay. Kalmadong dinurog ni Lone Swan ang jade plate, at agad na naglaho ang dalawang figure ng tao. Malamig na tumawa si Empyrean Vastwind at sinabi sa isang seryosong boses, gusto mong tumakas. Paano naging ganoon kadali? Nakita ko lang siyang iniunat ang palad sa palad, hinabol ang dalawang tao. Nang sumilip siya sa kawalan, nasaan pa ba ang mga anino ng dalawang tao? Nagbago ang ekspresyon ng Empyrean Vastwind, at sinabi niya ng may takot at galit, Sus Mariosep. Isa itong spatial node technique. 2095. Isa talaga itong spatial node technique. Ang lalim na ng pagkakaintindi ng lalaking ito sa spatial law ay umabot na pala sa ganito kalaking antas. Natulala sa pagkamangha si Empyrean Julian habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Akala nila noong una ay siguradong patay na ang 2 taong Lone Swan, sino ba naman ang mag-aakala na bigla na lang silang gumamit ng spatial node technique at nakatakas. Kahit na mayroong isang makapangyarihang eksperto sa huling yugto ng Empyrean tulad ni Empyrean Vastwind, hindi rin niya mapipigilan ang dalawang ito. Ang spatial node technique ay isang napakalalim na aplikasyon ng spatial law. Kakaunti rin ang mga Empyrean powerhouse na nakakaintindi nito. Ang tinatawag na spatial node technique ay ang pag-iiwan ng marker sa isang nodal point ng espasyo, at pag-iimprente nito sa isang bagay gamit ang napakakomplikadong spatial secret art. Hanggat dinurog ng isa ang item na ito, magagawa nilang paandarin ang spatial secret art at dalhin ang taong nakapaligid dito patungo sa spatial node na iyon. Ang ganitong uri ng transportasyon ay isang bagay na madalian. Maliban na lang kung ang mga kakayahan ng isang tao sa batas pangkalawakan ay umabot sa isang tiyak na saklaw, kung hindi, napakahirap na mapanatili ang kabilang panig sa likuran. Sus Mariosep. Hindi kayo kayang dalhin ng spatial node technique na ito ng masyadong malayo. Pagkatapos mapatay ng Empyrean na ito ang masamang nilalang na iyon, ako na ang bahala sa inyong dalawa. Tila medyo nagalit dahil sa kahihiyan ang mga salita ni Empyrean Vastwind. Ang ibang mga tao ay tahimik na parang mga sikada sa taglamig, lahat ay walang lakas ng loob na magsalita. Lihim lang silang nagulat nang makita nila ang eksenang ito. Sa pinakahilagang step na ito, kakaunti ang makakatakas mula sa ilalim ng mga kamay ng Empyrean Vastwind nang walang kahirap-hirap. Julian, Morrow, Lowan, kayong tatlo ay mamumuno sa isang pangkat at kukurutin si Mateo mula sa 3 direksyon. Kung hahayaan ninyo siyang makatakas, lilipulin ng Empyrean na ito ang inyong mga angkan. Galit na sabi ni Empyrean Vastwind. Bahagyang natatakot ang mga mukha ng 3 tao, tumatango at sunod-sunod na sumasagot ng oo.
Nagtanim na ng bakas ng Divine Sense ang Empyrean Vast Wind kay Mateo kaya hinabol ng 3 tao ang aura. Sumanghal ng malamig si Empyrean Vast Wind at humakbang palabas. Kapatid na Julian, kahanga-hanga ang spatial law ng batang ito, pero bakit siya mabagal na paika-ika dyan? Naramdaman ni Empyrean Lexien na ang bilis ng paggalaw ng Divine Sense ng Empyrean Vast Wind ay hindi mabilis, at sa halip ay parang isang pamamasyal lamang. Kumunat ang noo ni Empyrean Julian at sinabing, mayabang na hanggal. Gaano man kalaki ang talento ng ganitong uri ng tao, imposibleng bumangon pa rin. Bilasan natin ang ating mga hakbang. Ang direksyon sa Timog Kanluran ay ang Demon Divine Region. Kapag pinatakas na natin siya papunta sa Demon Divine Region, para na siyang isdang papasok sa dagat. Bahagyang tumango si Empyrean Lexien, at bahagyang bumilis ang takbo ng grupo. Pagkatapos ng kalahating araw, sa ibabaw ng isang kahabaan ng ilang, mahigit 12 figure ang lumabas mula sa himpapawid. Sa unahan, isang binata na nakaputi ang nakatayo at ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, maginhawa at walang inaalala na naglalakbay. Nang makita ng binata na nakaputi si Julian at ang iba pa, ngumiti ito at sinabing, ngayon lang ako nakarating. Masyado kayong mabagal. Naningkit ang dalawang mata ni Empyrean Julian at sinabi niya sa seryosong boses, ikaw si Mateo. Tumango si Mateo at sinabing, tama, si Crosswell nga ito. Alam mo bang darating tayo? Kumunat ang noo ni Empyrean Julian, may halong pagtataka sa kanyang puso. Sa tingin niya, dapat ay tumatakas si Mateo dahil sa takot ngayon. Pero kung titingnan ang hitsura ni Mateo, parang nagmamasid-masid lang siya, sadyang hinihintay ang pagdating nila. Pakiramdam niya ay hanggal lang si Mateo dati, hindi niya alam na hinahabol pala siya ng mga ito. Gayunpaman, nang makita iyon ni Mateo, wala ni Kay titing na ekspresyon ng pagkagulat ang makikita sa mukha niya. Para bang matagal na niyang alam na hinahabol siya ng mga ito. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, pinagsama ng Timmy na iyon ang 3 kapangyarihan ng batas. Nasaan man siya, isa siyang walang kapantay na henyo. Natural na mahal siya ng Empyrean Vast Wind. Pinatay ko siya, kaya imposibleng ituring ito ng Empyrean Vast Wind na parang hindi niya ito nakita. Nang sabihin ito ni Mateo ng ganito, mas lalong nagkunot ang noo ni Empyrean Julian. Napakalinaw ng loika ni Mateo, hindi katulad ng isang taong mabagal ang pag-iisip. Paano kaya magagawa ng ganoong tao na isuko ang sarili sa kamatayan dito? Kung gayon, bakit hindi ka tumakbo? Tanong ni Empyrean Julian. Ngumiti si Mateo at sinabing, kahit mahusay ako sa spatial law, sa harap ng isang middle stage Empyrean powerhouse, hindi ko makatakas. Dahil hindi ako makatakbo, mas mabuti pang huwag na lang akong tumakbo. Bagamat kahanga-hanga ang spatial law ni Mateo, sa bilis, maihahambing lamang ito sa initial stage Empyrean realm. Sa harap ng mga middle stage Empyrean realms, walang posibilidad na makatakas. Ang pinakahilagang step ay isang malawak na teritoryo. Sapat na para maabutin siya ng malawak na hangin ng Empyrean. Kaya naman, hindi kailanman nagplano si Mateo na tumakas. Para naman kay Empyrean Ice Cloud, pilit niyang pinalakas ang kanyang lakas gamit ang isang sikretong sining at hindi maituturing na isang tunay na middle stage Empyrean realm. Kaya naman, mabilis siyang naabutan ni Mateo. Kung ganoon, plano mo bang sumuko ng walang pagtutol? Seryosong sabi ni Empyrean Julian. Tumawa si Mateo ng walang pag-aalinlangan at sinabing, sumuko ng walang pagtutol. Masyado kang nag-iisip. Naghihintay sa inyo rito, gusto ko lang sabihin kay Empyrean Vast Wind na hindi niya ako mapapatay. Tumawa ng malakas si Julian nang marinig iyon at sinabing, kung hawak mo ang Heaven Shocking Lightning, hindi ka niya kayang patayin. Pero gumamit ka talaga ng napakahalagang kayamanan para patayin ang isang ice cloud. Kaya ano ang maaasahan mo ngayon? Tumayo si Mateo habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran at malamig na sinabi, paano nangyari na ang aking kakayahan ay katulad ng naiisip mo? Mukhang kalmado si Mateo na para bang mga langgam lang ang mga Empyrean na ito. Sa oras na ito, isang kamangha-manghang aura ang bumaba. Isang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na robo ang dahan-daang lumabas. Sino kaya ito kung hindi ang Empyrean Vast Wind?
Ang tingin niya ay bumagsak kay Mateo, malamig hanggang sa tumagos ito sa mga buto. Ikaw si Mateo. Seryosong sabi ni Empyrean Vastwind. Tumayo sandali si Mateo na kasing laki ng Empyrean Vastwind at malamig na sinabi, karapat-dapat na maging numero 1 tao sa dulong hilaga. Mas malakas ang aura sa katawan mo kumpara sa kanila. Hindi nakakapagtaka na kaya mong mag-alaga ng isang henyo tulad ni Timmy. Nagulat si Empyrean Vastwind. May mood pa ba talaga ang batang ito na husgahan siya? Humph! Ang lakas pa ng loob mong banggitin ang Timmy. Dahil nahuli ka ng Empyrean na ito, naniniwala akong naiintindihan mo na, di ba? Malamig na sabi ni Empyrean Vastwind. Naintindihan mo na ba? Ano iyon? Nanatili ako para lang bigyan ka ng babala na hinahangad ni Timmy ang profoundly divine physique ni Laika, ang krimen niya ay higit pa sa kamatayan. Dito na nagtatapos ang bagay na ito. Kung hindi ka titigil, ikaw na ang bahala sa kahihinatnan. Malamig na sabi ni Mateo. Binabalaan mo ba itong Empyrean? Isang bahid ng mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Empyrean Vastwind, tila nakakatawa ito para sa kanya. Pero tumango si Mateo at sinabing, tama iyan. Binabalaan ka nito. Ang mga mukha ng ibang mga Empyrean ay pawang nagpapakita ng nakakatawang mga tingin. Malinaw na naramdaman nilang lahat na nakakatawa ang mga sinabi ni Mateo. Hey, mukhang napakatigas ng ulo mo. Kung gayon, palalayasin ka ng Empyrean na ito. Relax ka lang, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Kukunin ng Empyrean na ito ang iyong banal na kaluluwa at dadalisayin sa loob ng 100,000 taon. Ipaparamdam ko sa iyo ang lasa ng kawalan ng pag-asa. Biglang tumaas ang aura ng Empyrean Vastwind, unti-unting umabot sa rurok nito. Pagkatapos, idiniin niya ang isang palad patungo kay Mateo. Sa sandaling kumilos ang isang Empyrean ng ikapitong langit, gaano kagulat ang kaguluhan. Nagbago ang mga mukha ng ibang mga Empyrean, at gulat na gulat silang tumingin sa eksenang ito. Masyadong malakas. Ang puno ng palma na ito ay halos kumakatawan sa tuktok ng pinakahilagang step. Gayunpaman, sa oras na ito, isang figure ang kumislap mula sa kawalan. Ang figurang iyon ay nagpakawala rin ng isang palad. Ang kaguluhan ay lubhang nakakagulat at halos kapantay ng Empyrean Vastwind. Putok. Isang nakapangangilabot na alon ang dumating. Kahit ang mga Empyrean ng Sixth Firmament ay hindi rin makatayo ng matatag, halos bumagsak mula sa langit. Lumipad pa atras ang figure ni Empyrean Vastwind. Gulat na gulat siyang tumingin sa figurang ito at sinabing, Huntwin, ano ang ibig sabihin nito? Ito ang panloob na gawain ng aking sangkatauhan. Kung makikialam ka, magiging kaaway ito ng buong lahi ng tao sa dulong hilaga. 2096. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang na biglang lumitaw ay may matipuno at kahangahangang pangangatawan, may makapal na balbas sa mukha, at mukhang napakabastos. Ang pag-alon-alon ng banal na asensya sa kanyang katawan ay naiiba sa Vastwind at iba pa. Nakakagulat na ito ang pangunahing kapangyarihan ng isang lahi ng demonyo. Siya si Empyrean Huntwin, isa sa 5 dakilang demonyong Empyrean ng Northernmost Step. Ang kanyang katayuan ay maihahambing sa Empyrean Vastwind sa lahi ng mga demonyo. Nang marinig ang tanong ni Empyrean Vastwind, pumajejek si Empyrean Huntwind at sinabing, ikaw na matandang Tusong Sorrow, ginagamit mo ang sangkatauhan para supulan ang Empyrean na ito. Hey, kung hindi dahil sa takot sa ilang matatandang halimaw na iyon, sa tingin mo ba ay ikaw na ang dapat maging malaya rito? Malamig na sumengot si Empyrean Vastwind at sinabing, ang batang ito ay may puot na pumatay sa anak ko. Kung paprotektahan mo siya, makakalimutan mo nang umalis sa lugar na ito ngayon. Ngunit hindi siya pinansin ni Empyrean Huntwind. Sa halip, lumingon siya at nagbigay ng magalang na yumuyuko kay Mateo at sinabing, nahuli si Huntwind sa pagsajep. Umaasa ako na patatawarin ni Lord Second Sage ang aking pagkakasala. Tumayo si Mateo habang ang mga kamay ay nasa likod niya at malamig na sinabi, huwag kang mag-alala. Tamang-tama lang ang oras. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Empyrean Huntwind at natuwa nang magtanong, pinatay ni Lord Second Sage si Timmy.
Tumango si Mateo at malamig na sinabi, hinangad ni Timmy ang profoundly divine physique ni Laika at napatay ko siya sa isang atake ng espada. Hahaha, ang galing ng pagkakapatay. Matagal nang gustong patayin ng Empyrean na ito ang punk na iyon, pero si Vastwind ay masyadong tuso, hindi ako binibigyan ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan na namatay pala siya sa mga kamay ni Lord Second Sage. Sabi ni Empyrean Huntwind nang may malaking tawa. Kahit natatawa siya, sa totoo lang ay labis siyang nagulat sa kanyang puso. Anong klaseng karakter si Timmy? Kahit siya, isa sa 5 dakilang Empyrean ng lahi ng demonyo, ay labis na nag-aalala sa kanya. Kapag lumaki na si Timmy, tiyak na magiging isang malaking dagok ito sa kanilang lahi ng mga demonyo. Kaya naman, sa loob ng napakaraming taon, minsan nang bumuo si Empyrean Huntwind ng maraming pukana ng pagpatay na tumatarget kay Timmy. Pero kahit kailan ay wala ni isa ang nagtagumpay. Dahil dito, nawalan pa ang lahi ng mga demonyo ng maraming henyo. Sino ang mag-aakala na si Timmy ay namatay ng ganoon na lang? Namatay siya sa kamay ng isang middle stage True God Realm. Nang makita ni Vastwind at ng iba pang mga Empyrean ang kilos ni Huntwind, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Ang matigas ang ulo at masungit na major power na ito ng lahing demonyo ay talagang magalang sa True God Realm ng isang lahing tao. Sa lupaing ito ng dulong hilaga, si Vastwind at ang iba pa ay nakipaglaban ng hindi mabilang na beses sa 5 dakilang Empyrean ng lahi ng mga demonyo. Kailan pa nila siya nakitang maging ganito kagalang sa isang tao noon? Gayon din, tinawag ni Empyrean Huntwind si Mateo na pangalawang sage. Sino ang maaaring tumanggap ng ganitong uri ng talumpati? Sino nga ba itong batang nasa harap niya? Hindi alam ng Empyrean Vastwind na bago pa man makarating si Mateo sa dulong hilaga, inanunsyo na ng Sacred Ancestor High Priest ng lahi ng demonyo sa buong lahi ng demonyo na ibibigay niya kay Mateo ang titulong Second Sage. Sa alchemy, ito ay isang pag-iral na pangalawa lamang sa kanya. Ang titulong ito ay pumukaw ng napakalaking alon sa lahi ng mga demonyo. Ang katayuan ng sagradong Ancestor High Priest sa lahi ng mga demonyo ay lubos na iginagalang. Ang pangalawang sage, na personal niyang iginawad, gaano ba kagalang-galang ang katayuang iyon? Bakit kaya walang aasahan si Mateo pagdating sa Luigi na ito? Ang titulong ikalawang sage, ang landas ng pag-atres na inilaan niya para sa kanyang sarili. Alam ni Mateo na ang pinakahilagang step ay isang malawak na teritoryo. Kahit na iligtas niya si Laika, maaaring hindi rin siya makatakas. At ang lahing demonyo ng pinakahilagang step na ito ang kanyang pinakamalaking inaasahan. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit ginamit ni Mateo ang Heaven Shocking Lightning ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ang nagmamalaking anyo ni Empyrean Huntwind, sa wakas ay hindi na ito nakayanan ni Empyrean Vastwind. Humph! Huntwind, walang pakialam ang Empyrean na ito kung sino siya. Kung maglalakas loob kang pigilan ng Empyrean na ito ngayon, itutumba ka ng Empyrean na ito rito. Biglang lumabas ang aura ng Empyrean Vastwind at direktang nakarating sa 7th Firmament Empyrean. May natatawang tingin si Huntwind habang sinasabi niya, haha, akala mo ba ikaw lang ang nakalusot? Sa sandaling inilabas ang aura ni Empyrean Huntwind, lumabas ang isang Berserk Demon Divine Essence, at hindi naman talaga siya mas mahina kaysa kay Empyrean Vastwind. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Empyrean Vastwind. Akala niya ay kaya niyang supulan ang 5 dakilang Empyrean pagkatapos niyang makalusot. Sino ang mag-aakala na si Empyrean Huntwind ay kapareho niya na makakalusot din sa huling yugto ng Empyrean Realm? Maliban na lang, ang ideya niya na patayin si Mateo ay hindi magbabago dahil lamang sa tagumpay ni Empyrean Huntwind. Julian, Morrow, Loan, haharapin ng Empyrean na ito ang matandang oso na ito. Sama-sama kayong sumalakay, patayin ninyo ang batang iyon. Utos ni Empyrean Vastwind. Tumawa ng malakas si Empyrean Huntwind at magarbong pinagsalikop ang kanyang mga manggas at sinabing, nakikipagkompetensya sa mga numero. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang bawat mukha ng mga pangunahing kapangyarihan ng sangkatauhan ay lubhang nagbago. Swoosh! 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 Sa kawalan, sunod-sunod na figure ang lumabas mula sa ere. Pawang mga Empyrean powerhouse ang mga iyon.
Kung ikukwente ng kaunti, malamang ay mayroon ng ilang daang Empyrean powerhouses. Namutla ang mga mukha ni Vastwind at ng iba pa sa isang malakas na pag-ungol. Ito. Ano ba ang nangyayari rito? Ang 5 dakilang Empyrean ng lahi ng mga demonyo ay palaging nahahati, bakit sila magtutulungan at aatake sa pagkakataong ito? Ganito ang uri ng hanay, malamang na nandito lahat ang buong lahing demonyo ng dulong hilaga ng mga Empyrean, di ba? Paano ito posible? Ang lahi ng mga demonyo sa dulong hilaga ay patuloy na nananakop taon-taon ng walang tigil, ganito kung paano makakapanatili ng paninindigan ang ating lahi ng tao rito, ngunit ngayon. Nang makita ng ilang dosenang Empyrean ng satauhan ang isang nakakatakot na hanay, bawat isa sa kanilang mga mukha ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Sa pinakahilagang step, ang lakas ng lahi ng demonyo ay mas malakas kaysa sa lahi ng tao. Sa gitna ng mga makapangyarihang nilalang ng lahi ng mga demonyo, walang sino man sa kanila ang sumuko sa isa't isa. Ganito nakaligtas ang sangkatauhan sa pagitan ng mga siwang. Pero ngayon, ang iba't ibang uri ng demonyong ito ay talagang nagtulungan. Hindi pa nangyari ang ganitong klaseng sitwasyon noon. Kung bago ito, ang kanilang pagkaunawa sa ikalawang sage ay nananatili pa rin sa pagiging isang termino. Gayunpaman, ngayon, sa wakas ay naunawaan na nila kung gaano kalakas ang pangalang ito. Anong klaseng tao ang makakapagpagapo sa buong lahi ng mga demonyo sa dulong hilaga ng isang karaniwang puot sa kaaway? Kahit na makalusot si Huntwind sa huling yugto ng Empyrean Realm, hindi niya rin ito magagawa. Sa katunayan, ang iilang matatandang halimaw na iyon mula sa lahi ng mga demonyo ay hindi rin kayang gawin iyon. Pero nagawa ito ni Mateo. Sa wakas ay naunawaan na ni Empyrean Vastwind kung anong uri ng makapangyarihang kalaban ang kanyang kakaharapin. Hahaha. Vastwind, hindi ba't ang yabang mo kanina? Magmayabang ka pa. Gusto mong patayin si Second Sage, tapos ngayon, lilipulin ng lahi ng mga demonyo sa dulong hilaga ang lahi mo. Tumawa ng malakas si Huntwind at sinabing, ilang daang Empyrean ang nagsanib puwersa laban sa ilang dosenang Empyrean, ang ganitong uri ng paghahambing ng lakas ay hindi kapantay ng inaasahan. Namumula ang mukha ni Empyrean Vastwind. Hindi niya inakala na haantong siya sa ganitong kawalang pag-asa na sitwasyon ngayon. Nang marinig niya na naubos na ni Mateo ang Heaven-Shocking Lightning, hindi lang siya natatakot kay Mateo. Pero sino ang mag-aakala na ang isang maliit na True God Realm ay talagang nakapagpagalaw sa buong lahing demonyo ng dulong hilaga, ang mga Empyrean. Vastwind, sabi ng Empyrean na ito dati, hindi mo maaaring patayin si Master. Dahan-dahang lumabas ang isang figure. Si Empyrean Lone Swan mismo ang nakatakas gamit ang Spatial Node Technique. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ng Empyrean Vastwind, at nagngingit-ngit siya at sinabing, gusto niyo talagang lumaban sa isang buhay at kamatayang pakikibaka para sa isang tao. Isa sa 5 dakilang Empyrean ng lahi ng demonyo, ang Empyrean Divine Scorpion, ay nagsabi ng may mapang asar ng ngiti, hey, Vastwind, matagal ka nang gustong patayin ng Empyrean na ito. Sa pagkakataong ito, kalimutan mo na ang pagtakas. Ang 5 dakilang Empyrean ay nakatayo ng magkakahiwalay, nakapalibot sa malawak na hangin ng Empyrean. Hanggat gagawa siya ng anumang kakaibang galaw, ang naghihintay sa kanya ay isang tama ng kidlat. Sa wakas, malinaw na hindi na nakapagpigil pa ang Empyrean Divine Scorpion, at gusto ng kumilos. Tumigil. Walang sino man ang maaaring kumilos ng walang utos ko. Nakatayo sa ere si Mateo, at medyo ayaw tumigil ni Empyrean Divine Scorpion. Tumingin siya kay Empyrean Vastwind at malamig na sinabi, Vastwind, iniisip ko kung epektibo ba ang babalang ito ni Crosswell o hindi. 2097. Blanco ang ekspresyon ni Vastwind, Julian, at ang iba pa. Ito ba talaga ang Empyrean Divine Scorpion na nasa harap nila, ang Divine Scorpion na kilala nila? Ang Empyrean Divine Scorpion na ito ay isang nilalang na hindi sumusuko kahit kanino. Pero ngayon, masunurin at sunod Sanyere na siya kay Mateo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Mateo, ang Empyrean na ito ay itinuturing na talunan ngayon. Nakikiusap lang ako na isaalang-alang mo na tayo ay mula sa iisang lahi ng tao at hayaan mo na tayong umalis. Nagngingit-ngit ang Empyrean Vastwind at sinabi.
Bagamat sumuko na siya, ang galit na tingin sa mga mata ni Empyrean Vastwind ay naglaho. Walang humpay din ang buntong hininga ng iba pang mga taong Empyrean. Ang mayabang at mapang-ipong Empyrean Vastwind ay talagang ibinaba ang kanyang ulo patungo sa isang True God Realm powerhouse. Malinaw sa kanilang lahat kung anong uri ng maipagmamalaking pag-iral ang Empyrean Vastwind. Mas mataas pa sa langit ang puso ng taong iyon, paano niya aaminin ang pagkatalo? Tumingin si Mateo kay Vastwind at bahagyang ngumiti, syempre. Hindi mamamatay tao itong si Crosswell. Pwede nang umalis ang iba, pero kayo lang ni Empyrean Windlike ang malamang na mananatili rito magpakailanman. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Empyrean Vastwind nang marinig niya iyon at tumingin kay Mateo ng may takot at galit na mukha habang umuungal, ikaw ay kasuklam-suklam. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa habang sinasabi, kasuklam-suklam. Huho, binalaan na kita dati. Itinuturing na nagbigay ito sa iyo ng pagkakataon, pero ikaw ang hindi nagmalasakit dito. Dahil nabunyag na ang pagkakakilanlan ko, sa tingin mo ba ay hihintayin kitang dumating at maghayganti? Hindi nalihim ang pagkakakilanlan ni na Mateo at Laika. Hanggat bahagyang nagtatanong ang Empyrean Vastwind, malalaman niya na nagmula siya sa Heavenly Eagle Imperial City. Dahil naaalala ng isang makapangyarihang eksperto sa Seventh Firmament Empyrean araw at gabi, kahit na may kahangahangang kakayahan si Mateo, mahirap ding gumawa ng komprehensibong pag-iingat. Hindi si Mateo ang taong pumapatay ng mga inosente. Ang sama ng loob sa pagitan niya at ni Vastwind ay isa lamang personal na sama ng loob, kaya ayaw niyang makadamay ng maraming tagalabas. Tutal, ito ang lahat ng makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan. Kapag namatay silang lahat dito, malamang na malulubog sa paghihirap at pagdurusa ang buong dulong hilaga. Hindi magagawa ni Mateo ang ganitong bagay. Pinagmasdan niya ang paligid at malamig na sinabi, ang usapin ngayon ay personal na samahan lamang namin ni Vastwind. Sa mga ayaw mamatay, bilasan ninyo at umalis kayo para sa akin. Nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga Empyrean, nagngingit-ngit ang Vastwind at sinabi sa seryosong boses, huwag kayong magpalinlang sa naghahasik ng alitan ng batang ito. Malinaw na nakisali siya sa lahi ng mga demonyo at gustong hatiin at sirain ang sangkatauhan sa dulong hilaga. Haha, Vastwind, masyado mo na ring iniinsulto ang katalinuhan natin sa pagsasabi mo niyan. Gusto mo tayong hilahin pababa ng tubig ng sabay-sabay, wala talagang pagkakataon. Napilitan ng Empyrean na ito na pumunta rito laban sa akin. Mabuti para sa atin ang pagkamatay ni Timmy. Ngayon, may nag-aalaga sa iyo, tuwang-tuwa kaming lahat. Sabi ni Empyrean Morrow sabay tawa ng malakas. Vastwind, matagal ka nang naglaro bilang isang malupit na pinuno sa dulong hilaga. Sa wakas ay natapos ka na. Ako, si Lowan, ay hindi nasasama. Pagkatapos magsalita, si Empyrean Lowan ay direktang tumakbo patungo sa kawalan at naglaho. Dahil nangunguna ang 2 taong ito, sunod-sunod na ring umalis ang iba pang mga Empyrean. Hindi kumbinsido si Empyrean Julian at ang iba pa kay Vastwind. Kung hindi dahil sa kanyang pagpasok sa Seventh Firmament Empyrean at pagpilit sa mga Empyrean na ito na pumunta rito, tiyak na hindi sila makikialam sa bagay na ito. Ngayon, may nag-aalaga kay Vastwind, kaya lahat sila ay sabik na sabik. Mula rito, masasabi rin na ang malawak na hangin na namumuno sa dulong hilagang lahi ng tao ay umaasa lamang sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi gaanong marami ang taos pusong sumunod sa kanya. Habang pinagmamasdan ang sunod-sunod na pag-alis ng mga Empyrean, halos mawalan ng pag-asa ang Empyrean Vastwind. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, mukhang hindi maganda ang kasikatan mo. Wala ni isa ang natira. Mukhang hindi kakaraniwang tinatamasa ang suporta ng publiko sa dulong hilaga. Tumingin si Empyrean Vastwind kay Mateo, nagngalit ang mga ngipin sa uot, at umungol ng malakas, susmaryosep na munting hayop. Ngayon, kahit mamatay ako, papatayin ka rin ng Empyrean na ito. Hindi lahat ay nahulaan na biglang sisubog ang Empyrean Vastwind. Gaano katindi ang kaguluhan ng magalit ang isang Empyrean. Kahit si Empyrean Huntwind ay hindi gumanti. Pero isa siyang powerhouse na kapantay ng Empyrean Vastwind.
Kahit na kalahating beat ang kanyang pagbagal, nakahabol din siya sa paglipas ng panahon. Nakita ko na lang siyang bigla na lang sumuntok, ang kahangahangang momentum ay mabilis at mabangis hanggang sa sukdulan. Gayunpaman, hindi naiwasan ng Empyrean Vastwind ang suntok na ito. Sinugod niya si Mateo ng buong lakas. Bigla na lang, isang alon ng enerhiya na bumalot sa kalangitan at tumakip sa lupa ay biglang dumurog patungo kay Mateo. Putok! Nang makarinig lamang ng malakas na kalabog, lumipad ang figure ni Empyrean Vastwind na parang saranggola na naputol ang tali. Gayunpaman, pumutok na rin ang kanyang palad. Bagamat isa lamang itong palad na mabilis na tinamaan, gaano kalakas ang lakas ng isang 7th Firmament Empyrean. Kahit na ito ay isang casual na palad lamang, ang pagpatay sa mga martial artist ng True God Realm ay kasing dali rin ng paglipad ng alikabok. Nang makitang marahang hinawakan ni Empyrean Vastwind ang kanyang kamao, naramdaman ni Empyrean Huntwind ang pangangilig ng kanyang anit. Kung ang sagradong mataas na pari ng ninuno ay mamatay sa kanyang lugar dito, malamang na magngangalit ng husto ang sagradong mataas na pari ng ninuno, tama ba? Mag-ingat ka, pangalawang sage. Napasigaw na lamang si Empyrean Huntwind sa gulat dahil dumarating na ang palad. Putok! Ang lugar kung saan nakatayo si Mateo, nabasag ang kalawakan, at ang espiritual na enerhiya ay lumilipad sa lahat ng dako. Isang matinding liwanag ang sumikat hanggang sa hindi na maidilat ng mga tao ang kanilang mga mata. Nang mawala ang liwanag, matagal nang wala sa lugar na iyon ang figure ni Mateo. Naramdaman ng lahat ng mga makapangyarihang nilalang ng lahi ng mga demonyo ang pangangilig ng kanilang mga anit. Napatay ba si Second Sage ng isang taong nasa ilalim ng kanilang mabigat na kobkob? Ito ay isang kasalanan. Nang magngingit-ngit ang sagradong mataas na pari ng ninuno, hindi nahahayaang tumubo ang damo sa pinakahilagang kapatagan. Sus Mariosep! Sus Mariosep! Sus Mariosep! Papatayin ka ng Empyrean na ito. Umungol si Empyrean Huntwind kay Empyrean Vastwind, at biglang hinampas ang isang kamao. Putok! Malakas na tinanggap ang suntok ni Huntwind, ang kasalukuyang Empyrean Vastwind ay malubhang nasugatan na. Paano pa siya magiging katapat ni Huntwind? Ang suntok na ito, pilit niya itong tiniis muli. Gayunpaman, walang bakas ng kawalang hiyaan ang kanyang mukha, sa halip ay humagalpak siya ng tawa habang sinasabi, haha. Ubo-ubo. Hahaha, anong kalokohan Second Sage? Hindi ba't namatay pa rin siya sa kamay ng Empyrean na ito? Timmy, si Ama ay ubo-ubo. Naghiganti na sa iyo. Nagsimulang tumawa si Empyrean Vastwind nang walang pagpipigil habang umuubo ng dugo. Nagngingit-ngit sa galit si Empyrean Huntwind, ngunit para sa Vastwind na may kagustuhan ng mamatay, ang kanyang puot ay walang silbi. Isang sandali ang kapabayaan ang nagpakamatay kay ikalawang sage. Hindi niya mapapatawad ang sarili sa kasalanan. Ano ang ikinatutuwa mo? Sa oras na ito, isang mahinang boses ang narinig ng lahat, dahilan para biglang tumigil ang tawa ni Empyrean Vastwind. Isang bata at gwapong boses ang dahan-daang lumabas, sino kaya ito kung hindi si Mateo? Nanlaki ang mga mata ni Empyrean Huntwind, at hindi makapaniwalang sinabi niya, Lord Second Sage, ikaw. Hindi ka namatay. Ang ibang lahi ng demonyong Empyrean ay mayroon ding mga gulat na mukha. Bagamat hindi malakas ang palad na iyon kanina, sapat na ito para sa isang beses na pagpapaputok ng isang initial stage Empyrean Realm Powerhouse. Pero si Mateo ay ligtas. Ito. Paano ito nangyari? Malinaw na tinamaan ka na ng palad ko. Gulat na sabi ni Empyrean Vastwind. Bahagyang umiling si Mateo at sinabing, mukhang hindi mo alam ito, pero ang Lone Swan ang kanilang spatial node technique, personal ko itong binuo. Dahil sa aking mga kakayahan sa spatial law, kahit wala silang Huntwind sa paligid, hindi rin madali para sa iyo na gusto akong patayin, lalo na't maaari mo lang akong tambangan habang sinasamantala ang kanilang kawalan ng atensyon. Ang ganitong antas ng pag-atake ay talagang nakamamatay sa ibang True God Realms, ngunit naglagay ako ng ilang dosenang spatial nodes sa paligid dito. Hanggat naiisip ko ang mga bagay-bagay, makakapag-teleport ako palayo. Paano naging ganoon kadali para sa iyo na gusto akong patayin? Ito.
Tumingin si Empyrean Vastwind kay Mateo, ang kanyang kutis ay namumutla. Ang palad na isinugal niya sa pakikipagpalitan ng dati niyang buhay ay hindi man lang nakapinsala sa buhok ni Mateo. 2098. Napakahirap para sa mga taong hindi tunay na natututo ng mga pangunahing kaalaman sa batas pangkalawakan na isipin kung gaano kalalim ang batas na ito. Habang tumataas ang saklaw, mas nagiging mahusay at may mataas na kahusayan ang paggamit ng batas pangkalawakan. Sa halip, ito ay bubuo ng isang ilusyon. Ganito ang mangyayari sa isang taong talagang bihasa na sa aspeto ng batas pangkalawakan. Gayunpaman, dahil matatawag itong isang kataas-taasang batas, paano magiging ganoon kadali ang batas pangkalawakan? Ang pag-unawa ng mga martial artists sa batas ay isa lamang aspeto, ang talino sa iba't ibang taktika ay nakasalalay sa talino ng ina. Dahil sa mga natamo ni Mateo sa aspeto ng batas pangkalawakan, kahit hindi siya katapat ng isang Empyrean, kung gusto siyang patayin ng isang Empyrean, hindi ito kasing simple ng pagkamatay sa isang palad. Napakalinaw, nalinlang si Empyrean Vastwind ng ganoon lang. Sa katotohanan, ang mga Empyrean na naroon ay nalinlang lahat ni Mateo. Sige, naranasan mo na iyan ngayon. Mawawalan ka na ng pag-asa, di ba? Huntwind, paalisin mo na siya. Malamig na sabi ni Mateo. Ah, sige. Haha, si Lord Second Sage pa rin ang kahanga-hanga. Kung hindi, ang matandang oso na ito, ako, ay kakailanganing gumastos ng malaki para mapatay siya. Kinuskos ni Empyrean Huntwind ang kanyang mga kamao at pinunasan ang kanyang mga palad, tila labis na nasa sabik. Siya at si Vastwind ang nangungunang tao sahi ng mga demonyo at sangkatauhan. Hindi ko alam kung ilang taon nang naglaban ang dalawang tao. Ngayon, sa wakas ay mapapatalsik na niya ang lalaking ito. Kaya paano siya hindi magiging excited? Ang palad ni Huntwind ay may taglay na nakapangangilabot na kapangyarihan, na direktang pumupuksa sa Empyrean Vastwind. Ang makapangyarihang Panginoon ng Dulong Hilaga, ang Empyrean Vastwind, ay nalipol ng ganoon na lamang. Kung tungkol naman kay Empyrean Windlight, natural lang na hindi na kailangang magdetalye pa. Sa ilalim ng garroting ng grupo ng mga demonyong Empyrean, mabilis siyang natamba sa labanan. Batang Guro. Sa oras na ito, ang figure ni Laika ay dahan-dahang lumabas mula sa kawalan, na parang isang dalagang diwata na bumababa sa mundo. Kahit na nakita ito ng mga demonyong Empyrean, hindi pa rin nila maiwasang maging matamlay. Tumingin si Mateo kay Laika at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Ang payat at mahinang dalaga noon ay naging matangkad at kaaya-aya na ngayon. Hindi natalo ang kasalukuyang Laika kina Megan at Mary Chris, ang dalawang dakilang Diyosa, kahit kaunti sa hitsura. Bukod pa rito, ang malalim na katawan ni Laika na mayin ay nagbigay sa kanya ng disposisyon na kasing linas ng yelo at kasing dalisay ng jade, na katulad ng isang dalagang diwata na lumampas na sa makamundong mundo. Huho, tapos na ang lahat. Sa hinaharap, hindi ka nahahayaang masaktan muli ng batang Panginoon na ito. Marahang inaplos ni Mateo ang ulo ni Laika at nakangiting sinabi. Tumanggaw si Laika at sinabing, si Laika ang nagdulot ng gulo sa batang Panginoon. Hindi kalayuan, tiningnan ni Felicity ang eksenang to ng may inggit na tingin. Sa Ice Cloud Tower, si Felicity ang pinakamalapit kay Laika at natural lang na alam niyang lagi niyang iniisip ang batang Panginoon na iyon. Sa tingin niya, ang tinatawag na batang Panginoon ay hindi karapat-dapat kay Laika. Napakagaling ni Laika. Halos walang hadlang sa pagpapatibay ng kanyang daw bilang isang Empyrean sa hinaharap, samantalang ang batang Panginoon na iyon ay isa lamang alchemist ng isang maliit na lungsod ng imperyo. Pagkalipas ng 1,000 taon, ang dalawang tao ay matagal nang hindi magkapantay. Pero nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Mateo, lubos na natigilan si Felicity. Ang galing talaga ng batang amo ni Laika. Kung talento lang naman iyon, kalimutan mo na. Ang sunod-sunod na pangyayaring sumunod ay nagpabigla sa kanya hanggang sa wala nang mas hihigit pa rito. Pinuksa si Sally gamit ang kanyang kamao, pinatay si Timmy gamit ang kanyang espada, at pinatay pa ang Empyrean Ice Cloud gamit ang isang nakakagulat na atake. Ngayon, maging ang pinuno ng sangkatauhan sa Dulong Hilaga, si Empyrean Vastwind, ay namatay din sa kanyang mga kamay. Hindi lang iyon, naging pangalawang sage pa siya ng lahing demonyo.
Maging ang Empyrean Huntwind na kinaiinisan ni Empyrean Vastwind ay masunurin at sunod-sunyarin din sa kanya. Ang ganitong uri ng walang kapantay na bayaning lalaki, sinong babae ang hindi kayang handgun? Bumantong hininga ng mahina si Felicity at medyo nainggit kay Laika. Inalo ni Mateo si Laika ng ilang sandali at biglang bumukas ang bibig at sinabing, ang tagal mo nang nanonood pero hindi ka pa rin nagpapakita. Nagpalitan ng tingin sina Huntwind ang iba pang mga Empyrean, tumingin sa paligid, at wala silang nakitang bakas ng ibang tao. Bigla, isang patong ng alon ang lumitaw sa kalawakan. Isang figure ang parang alon, unti-unting namumuo at nabubuo bilang isang matandang lalaki na parang may balbas ang matandang lalaki na mukhang napakabait. Nang tignan ni Huntwind ang pagdating, hindi niya maiwasang manlaki ang kanyang mga mata. Siya, ang makapangyarihang nilalang na ito ng ikapitong langit, ay hindi man lang natuklasan ang pagdating, natuklasan ba siya ni Mateo? Hindi nakapagtataka na lubos na pinahahalagahan ng Sacred Ancestor High Priest si Lord Second Sage. Tunay ngang kakaiba siya. Dati, ang kanyang paghanga kay Mateo ay kadalasang nagmula sa Sacred Ancestor High Priest. Pero ngayon, natuklasan niya na ang pangalawang sage na ito ay talagang hindi simple. Gayunpaman, ang mas ikinagulat niya ay ang matandang lalaking ito na may balbas. Sa lakas niya, hindi niya talaga maarok ang lalim ng pagkatao ng matanda. Yumuko ang matandang lalaking may balbas kay Mateo at nakangiting sinabi, ang matandang si Rasmus Nock bilang isang lingkod sa tabi ng High Priest Red Plume, ay nagbibigay pugay kay Lord Second Sage. Walang reaksyon si Mateo nang ipakilala niya ang sarili bilang balbas ng kambing. Ngunit halos lumuwa ang mga mata ng bawat isa sa mga demonyong Empyrean na naroon. High Priest Red Plume. Ang Huntwind ng dulong hilaga ay nagbibigay pugay kay Lord Gold. Lumuhad si Empyrean Huntwind, ang mga tuhod ay tumatama sa lupa. Nagbibigay pugay kay Panginoong Gold. Nagpatira pa ang lahat ng mga Empyrean. Natigilan si Mateo at nagtaka, High Priest Red Plume. Sino iyon? Bahagyang kumunat ang noo ng balbas ng kambing, ngunit ipinaliwanag pa rin niya, si High Priest Red Plume ang panglabing-isang disipulo sa ilalim ng Sacred Ancestor High Priest. Isa sa pinakamalakas na 11 tao ng lahi ng demonyo pagdating sa alchemy daw bukod sa Sacred Ancestor High Priest mismo. Naliwanagan si Mateo nang marinig niya ito. Ang High Priest na si Red Plume ay ang munting disipulo ng Sacred Ancestor High Priest. Hindi basta-basta Tom, Dick, o Harry ang maaaring maging alipin sa tabi ni High Priest Red Plume. Malamang na isa sa mga makapangyarihang Heavenly Emperor ang balbas na ito. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit magiging magalang sina Huntwind at ang iba pa. Siyempre, batay lamang sa tagapaglingkod ni High Priest Red Plume, ang pagkakakilanlang ito, kahit na ang balbas ng kambing ay walang cultivation realm ng Heavenly Emperor, sapat na rin ito para gawin ang gusto niya sa lahi ng mga demonyo. Ganito pala. Bakit mo ako hinanap? Tanong ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Sa harap ng isang makapangyarihang emperador sa langit, hindi gaanong humanga o gumalang si Mateo. Nakita niya ang mga iniisip ng Sacred Ancestor High Priest na kasing linaw ng nagliliyab na apoy. Dati, kapag nilulutas niya ang Astnot, wala siyang sinasabi kundi pinipigil lamang ang bagay na ito. Nag-aalala ang Sacred Ancestor High Priest na ang pagbibigay sa kanya ng masyadong mataas na katayuan ay makakahadlang sa kanyang pag-unlad. Kasalukuyan, ipinakita ni Mateo ang kanyang talento sa unang pagkakataon sa Southern Border, dinurog hanggang sa yumuko ang mga 7-star alchemy gods ng buong teritoryo bilang pagsuko. Naramdaman ng Sacred Ancestor High Priest na dumating na ang oras. Kaya naman iaanunsyo niya sa labas ng mundo na siya ang Second Sage. Ang titulong Second Sage ay hindi dahil sa pakiramdam niya ay kayang-kaya na ni Mateo na mapantayan ang ganitong uri ng katayuan. Sa kabaligtaran, ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay hindi sapat para magamit ang titulong ito. Kung pag-uusapan ng realm, si Mateo ay isa lamang True God Realm. Kung pag-uusapan ng alchemy daw, kakapasok lang din ni Mateo sa Ancestor Realm. Napakaraming makapangyarihang nilalang sa mundong ito, ngunit hindi kailanman naramdaman ni Mateo na wala siyang talo sa ilalim ng kalangitan.
Hindi pa kasama ang iba, ang pag-uusapan lang ay ang 11 disipulong ito sa ilalim ng Sacred Ancestor High Priest, bawat isa sa kanila ay isang major power ng lahi ng demonyo, at ang kanilang lakas na alchemy daw ay napakalakas. Malayong malayo sa kalaban ng kasalukuyang Mateo. Ang pagbibigay sa kanya ng sagradong mataas na saserdote ng ninuno ng titulong ito ay upang maging tampulan siya ng paghamak ng publiko, upang mabilis siyang lumaki sa gitna ng kahirapan. Malinaw na sa bawat kilos at gawin niya, binibigyang pansin ito ng kabilang panig. Nako, napakamapagmataas naman ng batang ito, para baliwalain pa si Master. Talaga bang inaakala niyang siya ang second sage? Nang makitang walang bahid ng pagkamangha ang mukha ni Mateo, labis na nalungkot si Rasma sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha at sinabi ng may bahagyang ngiti, ang West Spirit Region sa ilalim ng pamumuno ng Master ay mag-ho-host ng isang malaking Demon Divine Peel Convention. Nabalitaan niya na ang Second Sage ay isang Alchemy Master at espesyal na inimbitahan si Second Sage para magbigay ng isa o dalawang payo. 2099. Guro, si Little Junior Brother. Tila medyo hindi kontento sa desisyon mo, at basta na lang niyang ipinatawag si Mateo sa West Spirit Region, sabi ni Moji na walang magawa ang tingin. Nakatayo ang Sacred Ancestor High Priest na nakatalikod ang mga kamay. Bigla niyang iniabot ang kamay at sinenyasan. Isang chessboard na kasing laki ng mesa ang lumapag sa mesa. Moji, dalhin mo itong chessboard at maglakbay ka papunta sa Wanxiang Great Imperial Capital, sabi ni Wing nang may bahagyang ngiti. Nanginig ang buong katawan ni Moji at sinabi niya, Guro, ito. Ito ang Asnot chessboard na pinag-aralan mo ng milyon-milyong taon. Hahayaan mo ba talagang masira ng batang iyon? Hindi mo talaga siya iisiping second sage, di ba? Nang sabihin niya ito, medyo may bahid pa rin ng galit ang mga salita ni Moji. Hinaplos niya ang puso niya at naramdaman niya na noong bata pa siya, mayroon din siyang talento na hindi natatalo kay Mateo. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang ganoon kaseryoso at tame time na tugon ng kanyang Panginoon. Sumulyap si Wing kay Moji nang makahulugan at nakangiting sinabi, pangalawang sage. Huho, Moji, habang mas pinapahalagahan mo ang titulong ito, lalo kang hindi makakarating sa isang magandang posisyon. Kayong mga apprentice na magkakapatid ay masyadong nagbibigay pansin sa titulong ito. Sa mga taong naghahangad ng daw, lahat ng hindi nararapat na reputasyon ay gawa-gawa lamang, tanging ang sariling lakas lamang ang totoo. Nanginig muli si Moji, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng nahihiyang ekspresyon habang nakayuko. Pagkatapos ay sinabi niya, tama ang sinabi ng guro. Natutunan na ito ni Moji. Nitong mga nakaraang araw, labis na pinahahalagahan ng magkapatid na apprentice na ito ang titulong second sage. Kailangang malaman ng isa, silang lahat, ang mga kapatid na apprentice na ito, ay sumunod na sa sagradong ninuno na mataas na pari sa loob ng milyon-milyong taon. Ngunit walang sino man ang maaaring makakuha ng pangalang ito. Pero ngayon, ang isang maliit na True God Realm, ang 6-star Alchemy God, ay talagang nagtatamasa ng isang napakagandang reputasyon. Ano ang ibig sabihin ng ikalawang sage? Iyon ay isang pag-iral na pangalawa lamang sa sagradong mataas na pari ng ninuno. Bukod pa rito, isang karangalan ang personal na ipagkaloob ito ng sagradong mataas na pari ng ninuno. Ngunit ngayon, ginising ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno ang nananaginip mula sa pagkakatulog sa pamamagitan ng isang salita. Hindi napigilan ni Moji ang mabigla. Sumulyap siya rito at bahagyang ngumiti, ang mga tinatawag na martial artist na nananabik kay daw ay isa lamang biro. Ang mundong ito ay isang pagdiriwang ng kapalaluan. Ilan ang maaaring isantibi ang katanyagan at habulin ang dakilang daw. Kahit ang mga matataas at makapangyarihang ninuno ng daw ay malamang na nahihirapan ding talikuran ang katanyagan at pakinabang sa mundong ito. Ngunit itong si Mateo, ang loklokang ito ay matagal na siyang pinagmamasdan. Ang kanyang daw ay naiiba sa iba. Sa alchemy daw, ang kanyang kawalang-muwang at debosyon ay tiyak na hindi kailanman nag-iba. At ito rin ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ninyong lahat na magkakapatid na apprentice at sa kanya. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Moji. Habang sinusundan niya ang tabi ng Sacred Ancestor High Priest, lalo niyang nararamdaman ang kababawan ng kanyang pagkatao.
Ang loika lang na ito, ang kanyang pag-unawa ay hindi nangangahulugang kaya niya talaga itong gawin. Sa mundong ito, sino ba ang hindi nakakaintindi sa loika ng Punanibik para sa Dao? Ngunit pagkatapos maabot ang Empyrean Realm, ang cultivation ay madaling kalkulahin gamit ang milyon-milyong taon. Ilang powerhouse ba talaga ang makakatagal sa paghina ng panahon? Ang oras ay parang talam ng magkakatay. Ilang Empyrean, o kahit mga powerhouse ng Heavenly Emperor, ang napatay nito simula pa noong unang panahon. Ang sabi ng guro, natanggap na ni Moji ang mga turo. Magalang na sabi ni Moji. Haha, sige. Hindi na makapaghintay ang upuan na ito at gusto nang makipaglaban sa batang ito. Tunay na kalaban na nagpapainit ng dugo ng mga tao. Tila dumaan ang tingin ng sagradong ninuno na mataas na pari sa kalawakan, at nakarating sa pinakahilagang step. Huho, mukhang. Hindi na kaya ng sagradong ninuno na mataas na pari ang kalungkutan. Nang marinig ang sinabi ni Rasmus, isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Ang kanyang tingin ay nakatingin sa abot tanaw na parang tumatagos sa kawalan, nagtatagpo ang mga mata ng isang tiyak na tao sa abot tanaw. Yung sinasabing espiritual na pagkakakabit sa isang kaibigan na hindi mo pa nakikilala, malamang silang dalawa lang ang tinutukoy mo, hindi ba? Napakasimple at walang pidgel lang talaga ng mga salita ni Mateo sa paningin ni Rasmus. Huwag mong kalimutan, pangalawang sage, ang titulo mo ay ipinagkakalob ng Sacred Ancestor High Priest. Dapat pa ring magpakita ng kaunting respeto. Malungkot na sabi ni Rasmus. Gaano kalaki ang gulat sa galit ng isang emperador sa langit? Si Huntwind at ang iba pa ay nadurudge ng malakas na presyon na ito hanggang sa hindi na sila makahinga at hindi man lang nang ahas na itaas ang kanilang mga ulo. Sa pananaw ni Rasmus, si High Priest Threadplum ay isa ng pinakamahalagang nilalang. Kung gayon, anong uri ng pag-iral ang kanyang Panginoon, ang sagradong mataas na saserdote ng ninuno? Hindi dapat tingnan ng mga tao kung paano nila siya tinawag na pangalawang sage. Sa totoo lang, hindi marami ang tunay na kumukuha sa kanya bilang pangalawang sage. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may bahagyang ngiti, balat ng kambing, balang araw, maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. Ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Matagal nang nalulungkot. Hindi ninyong lahat maiintindihan. Tila malabo lang ang kutob ni Rasmus, pero sumengot pa rin siya ng malamig at tumigil sa pagsasalita. Bago pumunta, nagbilin si High Priest Threadplum na siguraduhin hindi niya mahahaplos ng hindi tama ang direksyon ni Second Sage. Si Rasmus ay isa lamang katulong, kaya natural lamang na hindi siya nang ahas na sumuway. Sige, pwede ka nang umalis. Pagkalipas ng kalahating taon, itutuloy ko ang appointment. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan si Rasmus na umalis. May iping tingin si Rasmus habang sinasabing may malamig na ngiti, sige. Sana pagkatapos ng kalahating taon, hindi bibigwin ni Lord Second Sage si Gold. Column. Pagkatapos magsalita, unti-unting naging ilusyon ang figure ni Rasmus, at tuluyang naglaho. Pagkatapos na tuluyang mawala ang figure ni Rasmus ay saka lamang nakahinga ng maluwag sina Huntwind at ang iba pa. Ngayon lang, malinaw na galit na si Lord Rasmus. Dahil lang sa pagkakakilanlan ni Lord Second Sage, kaya niya ito pilit na idiniin. Maliban na lang, masyadong malakas ang pressure ng isang Heavenly Emperor. Maraming Empyrean ang pagod na at hindi na makatayo. Mapait ang mukha ni Empyrean Huntwind nang sabihin niya, Lord Second Sage, ikaw. Isa kang malaking shot, pero sobra na para sa amin ang maliliit na fries na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang, ang iyong mga saloobin, itatandaan ito ni Crosswell. Sa kalahating taon na ito, gagawa ako ng ilang Empyrean powerhouses para sa iyong lahi ng mga demonyo. Niyanig ng pagkatalo ng Empyrean Vastwind sa labanan ng buong northernmost step. Binago ng magkapatid na Vastwind, pati na rin ng pagpanaw ni Timmy, ang buong kaayusan ng northernmost step. Nagkahiwa-hiwalay ang malawak na pagtitipon ng hangin, habang sina Empyrean Julian, Empyrean Maro, Empyrean Lowan, at ang iba pang makapangyarihang mga tahanan ng Empyrean ay humiwalay sa sentral na awtoridad at ginamit ang lokal na kapangyarihan.
Ang pinakahilagang step ay pumasok sa panahon ng mga naglalaban ng estado na nagkaroon ng walang katapusang mga alitan. Ngunit isang alamat ang naiwan sa lupaing ito ng Dulong Hilaga. Hindi ninyo alam kung gaano ka-arrogant si Timmy noon. Ang pagsasama ng tatlong batas, ang kapangyarihang iyon, kahit makita ng isang Empyrean powerhouse, kailangan pa rin nilang manatiling malayo. Pero direktang nilipol siya ni Lord Matthew gamit lamang ang isang casual na espada. Si Master G talaga ang tagapagligtas ng lahi ng tao sa Dulong Hilaga ko. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na malubog sa kalaliman ng pagdurusa ang lahi ng tao sa Dulong Hilaga natin. Tunay ngang kahanga-hanga si Master Lawson. Nabalitaan kong siya raw ang second sage ng lahing demonyo. Kahit pa makita siya ni Empyrean Huntwin, kailangan pa rin niyang yumuko bilang pagpapasakop at maging masunurin. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, inutusan ni Mateo si Empyrean Huntwind na huwag sakupin ng lahi ng mga demonyo ang teritoryo ng tao sa loob ng 1,000 taon. Dahil din mismo sa kaayusang ito kung kaya halos hindi napanatili ng sangkatauhan. Ang lupain ng Dulong Hilaga ay kung saan kumakain ang malalakas at ang mahihina ay biktima. Ito rin ang magagawa ni Mateo. Kung ang sangkatauhan ay hindi pa rin makapagpanganak ng mga powerhouse na kayang labanan ang lahi ng mga demonyo sa loob ng 1,000 taon, hindi na rin niya kasalanan iyon. Kaligtasan ng pinakamatibay sa natural na seleksyon. Imposibleng protektahan ni Mateo ang sangkatauhan sa Dulong Hilaga habang buhay. Kailangan pa rin nila ang kanilang lakas. At sa kalahating taon na ito, pinino ni Mateo ang ilang heaven-ranked demon Empyrean pills para sa lahi ng mga demonyo sa Dulong Hilaga, na lumikha ng ilang Empyrean powerhouses para sa lahi ng mga demonyo sa Dulong Hilaga. Ang lahi ng mga demonyo ay nagpatira pa ng nakadapa bilang paghanga kay Mateo, ang pangalawang sage na ito. Pagkalipas ng kalahating taon, isinama ni Mateo si Laika at ang iba pa, at humakbang sa kalsada patungo sa rehiyon ng West Spirit. 2,100. Pinapayuhan ni Chris ang lahat na magbigay-pugay kay Panginoong Gold. Sa ibaba ng bulwagan, isang lalaking may katanghaliang gulang na may pulang buhok ang nanguna sa isang grupo ng mga makapangyarihang nilalang na nakasuot ng mga damit ng mga pari at nagpatira pa sa lupa. Ang anyo ay lubhang relihiyoso. Bawat isa sa mga powerhouse na ito ay may malalakas na aura. Pare-pareho lang sila, mga powerhouse ng Empyrean. Pero sa harap ni Rasmus Gold, ang makapangyarihang Heavenly Emperor na ito, wala man lang silang kwalifikasyon para itaas ang kanilang mga ulo. Siyempre, ang mas ikinamangha nila ay ang High Priest Redplum sa likod ni Rasmus Gold. Ang 11 disipulo ng sagradong ninunong mataas na pari, bawat isa ay isang Leviathan ng isang rehiyon, isang nilalang na namamahala sa isang rehiyon. Pero lahat sila ay naguguluhan sa kanilang mga puso. Sino itong True God Realm Jr. na nakatayo sa tabi ni Lord Gold? Sinong True God Realm Jr. ang may kwalifikasyon para makatabi si Lord Gold? Maaari kayang isa itong disipulo na tinanggap kamakailan ni High Priest Redplum. Marangyang ikinumpas ni Rasmus Gold ang kanyang mga manggas at malamig na sinabi, "Halina kayong lahat at magbigay-pugay kay Lord Second Age." Nang inig ang lahat, nakatingin kay Mateo ng may hindi makapaniwalang mga mukha. Siya ang pangalawang sage na pinili ng Sacred Ancestor High Priest. Napakabata pa. Kayang-kaya talagang talunin ng isang simpleng True God Realm ang 11 magagaling na disipulo. Anong kakayahan mayroon ang batang ito? Batay saan? Ang isang punk na tulad nito, batay saan niya kayang talunin si High Priest Redplum? Hindi ako kumbinsido. Sa ibaba, agad na nag-ingay ang grupo ng mga Empyrean. Malinaw na natigilan sila sa pagpapakilala ni Rasmus. Ngunit pagkatapos ng pagkabigla, ang bawat isa sa mga mukha ng mga Empyrean ay nagpakita ng galit na mga tingin. Ang mga naruroon ay pawang mga piling pari ng 7 Star sa West Spirit Region. Lahat sila ay mga taga-suporta ni High Priest Redplum. Kung ang panganay na nakatatandang kapatid ni High Priest Redplum, si High Priest Cloudcave, ay ginawaran ng Second Sage, natural lang na wala silang sasabihin. Gayunpaman, masyadong bata pa si Mateo, at masyadong mababa ang kanyang kaharian. Ang isang binata na biglang sumulpat ay gustong sumakay sa ulo ni High Priest Redplum, paano sila makukumbensi?
Yumuko ang may pulang buhok na makapangyarihang si Chris at sinabing, Panginoong Gold, patawarin po ninyo kami sa pagiging walang pakundangan. Ang junior na ito sa harap namin ay mahigit 1,000 taong gulang lamang. Ang kanyang kaharian ay nasa huling yugto lamang ng ranggo 6. Kung hahayaan namin siyang maging second sage, talagang hindi namin ito matatanggap. Opo, Panginoong Gold. Kung hahayaan niyo kaming yumuko sa isang nakababatang tulad nito, talagang hindi kami kumbinsido. Panginoong Gold, may sasabihin po muna siyang hindi maganda. Kung yuyuko tayo sa kanya, tatanggapin kaya niya ito. May ingay sa ibaba. Malinaw na labis silang nandidiri sa biglang paglitaw ng pangalawang sage. High Priest Red Plume silang lahat, kapwa magkapatid na apprentice, lahat sila ay mga nangungunang powerhouse sa mga Heavenly Emperor. Sa mga 8-star priest, lahat sila ay nasa pinakamataas na antas ng pag-iral. Kahit ang isang nangungunang karakter ay hindi naging second sage, ngunit ang isang junior ay naging second sage. Hindi nagsasalita ang mga taong ito ng ilang salita, iyon ay kung ang Sacred Ancestor High Priest ay magulo ang ulo dahil sa katandaan. Ilang taon na ang nakalilipas, inanunsyo ng Sacred Ancestor High Priest sa mga demonyo na igagawad niya si Mateo bilang Sacred Ancestor High Priest. Walang nakakaalam kung sino si Mateo, kung saan siya nagmula. Malabo ang anunsyong ito, sinasabi lamang na ang lakas ng alchemy ni Mateo ay napakalakas, at minsan na niyang nalutas ang eternal chess game na Ask Not. Wala nang iba pa. Sa simula, lahat ay labis na nagulat. Ngunit kalaunan, sunod-sunod na nag-iisip ang lahat na ang second sage ay maaaring isang mapag-isang makapangyarihang nilalang, isang nilalang na kapantay ng Sacred Ancestor High Priest. Biglang lumabas at nakipagdebate tungkol kay Dao kasama ang Sacred Ancestor High Priest at medyo mas mababa lang ang dating, kaya ganoon siya iginawad bilang second sage. Ngunit ngayon, isang grupo ng mga Empyrean ang biglang nakakita ng isang True God Realm. Bukod pa rito, isa pa itong tao na nagiging second sage at nasa itaas nila. Hindi nila matanggap ang ganitong uri ng bagay. Nang makita ang mabangis na reaksyon ng lahat, hindi nagalit si Rasma sa halip ay natuwa. Siyempre, siya, isang matandang halimaw na nabuhay ng walang ideya kung ilang taon na, natural na hindi niya ito ipapakita sa kanyang mukha. Nang marinig ko lang siyang sumengot ng malamig. Sabi niya, kawalang galang. Paano ninyo nagagawang pag-usapan ang second sage na personal na ipinagkaloob ng Sacred Ancestor High Priest? Kalimutan na ninyo ang True God Realm, kahit na may Heaven Glimpse Realm dito, kailangan pa rin ninyong lahat na magpatira pa bilang pagsamba. Sa sandaling magngingit-ngit ang isang emperador sa langit, parang nayanig ang buong bulwagan. Nabalot ng takot ang lahat ng mukha ng mga Empyrean at agad na tumahimik. Ngunit bawat isa sa mga Empyrean na ito ay isa ring matandang halimaw. Nakuha nila ang ilang kakaibang kahulugan mula sa mga salita ni Rasmas. May bituwirang kahulugan si Lord Gold. Tunay nga, humarap si Rasmas kay Mateo at nakangiting sinabi, Lord Second Sage, marangal ang iyong katayuan. Huwag po kayong magpakababa sa antas ng isang grupo ng mga bastos na tao. Malamig na ngumisi si Mateo sa kanyang puso. Paano niya hindi maintindihan ang iniisip ni Rasmes? Hindi ba't inaarte ko ito ngayon para pabagsakin siya? Kung talagang seremonya ng pagtanggap lang iyon, dapat matagal na niyang pinaalam sa mga taong ito, at hindi ganito ngayon, na lahat ay walang ekspresyon ng mukha, tapos sisubog ng tuluyan. Dahil isa siyang tagapagsalita ni High Priest Red Plume at isang makapangyarihang Heavenly Emperor, kung talagang pipigilan niya ang kanyang sarili, paano makakapagsalita ang mga Empyrean na ito? Hindi rin naman sila ang magsasalita. Ang pangalawang sage, na personal na iginawad ng Sacred Ancestor High Priest, kahit si High Priest Red Plume ay hindi rin ang ahas na makialam. Pero walang bakas ng saya o lungkot sa mukha niya habang nakangiti, bababa ako sa antas nila ngayon. Habang nakangiti si Mateo, biglang nagliyab ang aura sa kanyang katawan, agad na nakaramdam ng pagmamasid sa mundo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rasmas. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katindi ang reaksyon ni Mateo. Naisip niya na sa dami ng mga Empyrean powerhouse, kasama na siya, ang Heavenly Emperor powerhouse na ito na namumuno sa lahat ng buhay, hindi ba't madali pa rin ang makipaglaro sa isang maliit na Mateo. Pero hindi siya pinaglaruan ni Mateo.
Ito ba talaga si Mateo na nasa harap niya na minamaliit ang mundo, ang batang nasa True God Realm? Hindi mapigilan ng mga mata ni Rasmus na mawala ng ulirat. Rasmus, hindi mo kailangang makipaglaro sa akin ng ganitong uri ng panlabas na pagsunod, ngunit panloob na pagsalungat. Ang lahi ng mga demonyo ay palaging matayog at prangka. Kung hindi ka kumbinsido sa akin, sabihin mo na lang ng diretso, hindi mo na kailangang hikayatin silang lumapit at supulan ako. Masyado nang matagal kang nagkatawang tao at malapit ka nang mawala kahit ang lakas ng loob ng iyong ninuno, hindi ba? Tanong ni Mateo. Nangangitim ang mukha ni Rasmus, halos sa mukha ng isang subo ng lumang dugo. Hindi talaga siya nailigtas ni Mateo sa anumang mukha ng kalabanan siya, ang Heavenly Emperor na ito. Kung may sino mang nakababata na maglalakas loob na kausapin siya ng ganito, matagal na silang binugbog niya hanggang mamatay sa pamamagitan ng pagbahing. Ngunit, ito ang nasa harap niya na pangalawang sage na personal na ipinagkaloob ng Sacred Ancestor High Priest, sino ang nangahas na hawakan siya. Ayos pa rin sa kanya ang palihim na paggawa ng maliliit na bagay, pero ang talagang gumawa ng aksyon ay isang malaking bawal para sa kanya. Ang emperador na ito. Ang emperador na ito ay hindi kumbinsido. Kaya mo ba, isang maliit na True God Realm, napasanin ang pangalan ng Second Sage? Nagalit si Rasmus hanggang sa namula ang kanyang mukha hanggang tainga habang sinasabi niya ito. Sa ibaba, ang mga Empyrean Powerhouse ay matagal nang nakatitig ng may pagtataka. Isang True God Realm na nang-ahas na kalabanan ng isang Heavenly Emperor Powerhouse. Ilang milyong taon na silang nabuhay, ito pa rin talaga ang unang beses na nakakita sila. Ang dalawang kaharian na ito ay mga tao ng dalawang magkaibang mundo. Kalimutan mo na ang True God Realm, kahit ang Empyrean Realm, isang Heavenly Emperor, ay kayang-kaya rin siyang hampasin hanggang mamatay sa isang sampal lang. Sa kaharian ni Rasmus, kung gusto niya talagang patayin si Mateo, hindi niya kakailanganin kahit isang daliri. Mateo, itong pangalawang sage, ay talagang kakaiba. Hahaha. Nang marinig ang mga salita ni Rasmus, biglang tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, Rasmus, sa tingin mo ba ay magulo ang isip ng Sacred Ancestor High Priest dahil sa katandaan? Nagbago ang mukha ni Rasmus at sinabi niya sa takot at galit, ikaw. Nagsasalita ka ng kalokohan. Bakit? Bakit ganito ang iniisip ng emperador na ito? Ngumiti si Mateo nang walang pakialam at sinabing, hindi mo kailangang itago. Alam kong hindi lang ikaw ang nag-iisip ng ganoon, kundi sila rin. Pero hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Hindi nga ako ang katapat ni High Priest Redplume sa ngayon. Pero hindi magtatagal, malalampasan ko rin siya. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.